Ang nag-iisang Di Manwa, Tagalog Recap. Nagsimula ang lahat 30 taon na ang nakalipas nang mapunit ang kalangitan at bumuhos mula sa ibang mundo ang napakalaking hukbo ng mga halimaw. Ang pangyayaring ito ay tinawag na rush, at upang lumaban pabalik, nag-awaken sa mga tao ang isang job, na naging simula ng panahon ng job change. Dahil sa pag-awaken na ito, sa wakas ay nagawa ng sangkatauhan na itaboy ang mga halimaw. Ngunit matapos nila itong matagumpay na maitaboy, isa na namang problema ang lumitaw, na nagdala sa mga tao sa panahon ng class divide. Ang pagkakahating ito ay sa pagitan ng mga job na gumagamit ng mahika at mga job na nakatuon sa pisikal na lakas. Nang ang mga gumagamit ng mahika ang naging pinakamataas na uri ng sangkatauhan, namuno sila ng may bakal na kamay habang ang lahat ng nasa mga pisikal na job ay ibinaba sa katayuan ng mga commoner. Mula noon, ang mga job na hindi kayang gumamit ng mahika ay itinuring na basura at itinakwil ng lipunan. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng ito, may isang binata na naniniwalang darating ang araw na muling aangat ang mga gumagamit ng espada at magiging sentro ng entablado. Ang batang iyon ay si Emory, isang transferee mula sa Earth na bigla na lamang napadpad sa kakaibang mundong ito. 3 taon na ang nakalipas, kinupkop si Emory ng mga magulang na commoner, at kahit mahirap ang kanilang buhay, pinalaki nila siya ng may napakalaking pagmamahal. Isang araw, habang naghahanda si Emory na sumailalim sa job change, iniabot sa kanya ng kanyang mga magulang ang isang luma at kalawanging espada. Humingi ng paumanhin ng kanyang ama dahil wala silang maibigay na mas maganda. Sapagkat halos sukdulan na ang kanilang kahirapan. Nangako silang magsisikap pa upang magkaroon ng mas maraming pera para mabili si Emory ng magic gear at maipadala siya sa pinakamahuhusay na paaralan. Sa kabila nito, labis na naantig si Emory sa kanilang regalo, at naniniwala ang kanyang ama na taglay niya ang isang natatanging kaluluwa kahit nagmula siya sa karaniwang pamilya. Hinikayat niya si Emory na patuloy na magsikap upang maging pinakamalakas sa buong mundo. Naantig si Emory sa mga salitang iyon. Ngunit sa kasalukuyan, ang mundong ito ay walang anumang pabor sa mga commoner. Sa kabila ng napakalaking pagbabagong pinagdaanan ng mundong ito, nanatiling pareho ang lipas at baluktot na kalikasan ng sangkatauhan. Ang mga maharlikang may mahika ay tumitingin mula sa kanilang mataas na patungan at naniniwalang ang lakas at kapangyarihan ay nakabatay lamang sa dugo ng angkan. Ang realidad ni Emory ay isang mundong ipinagmamalaki ng malalakas ang kanilang di umano'y marangal na katayuan sa pamamagitan ng walang humpay na pagyurak sa mahihina. Ngunit naniniwala si Emory na hinding-hindi nila makakamit ang tunay na lakas, gaano man karangal ang kanilang dugo o gaano man kalaki ang kanilang talento. Habang hinahaplos niya ang lumang kalawanging espada na ibinigay ng kanyang mahihirap na magulang, naramdaman ni Emory ang isang bagay na hindi kailanman maaabot ng mga maharlika kahit anong pilit pa ang gawin nila. Naramdaman niya ito sa mismong sandaling iniabot ng kanyang ama ang espada, at ang bagay na iyon ay isang hindi maaabot na apoy na tinatawag na kaluluwa. Ito ang sukdulang kapangyarihang nakahihigit maging sa mahika. Matapos suriin ang kanyang espada, nagpasalamat si Emory sa kanyang mga magulang at tiniyak sa kanila na hindi niya kailanman sinisi ang mga ito dahil sa kanilang kahirapan. Tinapik niya ang balikat ng kanyang ama at sinabing sapat na ang iisang espadang ito. Sa pamamagitan ng espadang ito, ipinangako niyang magiging pinakamalakas siya sa buong mundo. Pagkatapos nito, sinabi ni Emory sa kanyang mga magulang na ibinigay nila sa kanya ang pinakamahalagang bagay sa mundo sa kasalukuyan. Dahil doon, sinabi niyang handa na siyang maging pinakamalakas at nangakong hindi na niya hahayaang magdusa pa ang kanyang mga magulang. Determinado na mag-iwan ng marka sa mundo gamit ang isang kalawanging espada, nanumpa si Emory na magiging pinakamalakas, gaya ng inaasahan ng kanyang ama. Ngunit sa ngayon, lahat ng iyon ay pangarap pa lamang dahil kailangan muna niyang ma-awaken ang isang kapaki-pakinabang na job. Sa araw ng job change, maraming estudyante ang nagtipon sa isang arena upang mag-awaken sa kani-kanilang mga job. At isa na rito si Emory. Nang tawagin siya papunta sa entablado, agad na umalingaw-ngaw ang masiglang usapan sa mga manunood habang sabik na inaabangan ng lahat kung anong job ang ma-awaken sa kanya. Ito ay dahil si Emory ang nangunguna sa paaralan sa parehong academics at martial arts. Dahil dito, kilala siya bilang sumisikat na bituin ng mga commoner. Kahit isa lamang siyang jobless na baguhan, naipasa niya ang bawat pisikal na pagsusulit at nakakuha pa ng S-rank sa swordsmanship.
Isang tagumpay na itinuturing na halos imposibleng maabot. Gayunpaman, iba ang pananaw ng mga maharlika at naniniwala silang mananatiling basura si Emori dahil lamang sa kanyang pagiging commoner. Si Kamihara, isa sa mga mapagmataas na maharlika, ay malakas na nagpahayag na walang ganoong bagay na henyong commoner at ang lahat ng iyon ay kathang-isip lamang ng mga commoner. Sinabi niya sa lahat na gaano man kaganda ang mga marka ni Emori, basura pa rin ito na may D-rank na mahika dahil ang job na natatanggap sa job change ay nakabatay sa likas na kakayahan ng isang tao. Tiniyak pa ni Kamihara na siguradong makakakuha si Emori ng mababa at walang kwentang job dahil espada lamang ang kaya nitong gamitin. Naiinis sa kanyang mga salita, mariing nagngit-ngit ang ilang commoner habang nakatingin sa kanya. Ngunit nang mapansin ito ni Kamihara, pinagsisigawan niya silang lumayo sa mga maharlika at minura pa sila bilang mga hamak. Pagkatapos nito, lalo pa niyang dinurog ang kanilang loob sa pagsasabing lipas na ang mga espada at ang patuloy nilang pagkapit dito ang dahilan kung bakit hindi kailanman makaahon ang mga commoner mula sa putikan ng kahirapan. Isa pang mapagmataas na maharlika ang sumabat at nagsabing kahit pa mag-awaken si Emori sa isang S-rank job, magiging panandali ang pangarap lamang yun dahil wala rin naman siyang mararating sa huli. Sa puntong yun, nagngingit-ngit na sa galit ang mga commoner. Ngunit ipinagpatuloy pa rin ng lalaki ang pagyurak sa kanilang dangal sa pagsasabing ang mga pinili ng tadhana ay hindi kailanman magmumula sa hanay ng mga commoner. Sinabi rin niya na tigilan na nila ang pangangarap dahil ang isang commoner ay mananatiling commoner habang buhay. Samantala, sa entablado, nang sa wakas ay ilagay ni Emori ang kanyang kamay sa system, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang sumabog at pansamantalang nagulat ang lahat. Ngunit sa sumunod na segundo, lumitaw sa screen ang D-rank swordsman, agad na pinapatay ang lahat ng kasabikang dulot ng gintong liwanag. Isa lamang pala itong maling alarma, at na-awaken ni Emori ang pinakamasamang job na maaari niyang makuha. Lalo na ang mga commoner ay labis na nadismaya dahil si Emori ang huli nilang pag-asa upang kumapit sa pangarap na mabago ang kanilang kapalaran. Naniniwala sila na kung kahit ang isang taong kinikilalang henyo ay makakakuha ng isang walang kwentang job, wala na talagang pag-asa para sa kanila. Hindi nagtagal, may ilang commoner na nagsimulang magdalamhati at magtanong kung habang buhay na ba silang mananatili sa pinakailalim ng lipunan gaano man sila kasipag magsikap. Sa kabilang panig naman, tuwang-tuwa ang mga maharlika sa nangyari dahil pinatunayan nitong tama sila at mananatiling basura ang mga commoner na nasa ilalim nila. Sinamantala ni Kamihara ang pagkakataon upang kutsain si Emori dahil inakala nitong siya ang pinili ng tadhana, ngunit nauwi lamang ito sa pag-awaken bilang isang D-rank swordsman. Hindi lamang ito isang walang kwentang job, kundi ito pa ang pinakailalim sa buong listahan. Sa kabila nito, ngumiti si Emori sa system window na tila ba nasisiyahan pa sa naging resulta. Humarap siya sa mga tao at buong pagmamalaking sinabi na hindi ito ang katapusan niya. At dahil balak naman niyang magpatuloy sa paggamit ng espada. Sapat na para sa kanya ang isang D-rank na job bilang panimula. Matapos mag-awaken ang lahat ang kani-kanilang mga job, inanunsyo ng host na magsisimula na sa lalong madaling panahon ang rookie trial. Ipinaliwanag niya na ang magiging resulta nila sa pagsubok na ito ang magtatakda kung matatanggap sila sa Ryujin University at kung ano ang magiging ranggo nila pagkatapos makapasok. Isa sa mga maharlika ang nagsabi kay Kamihara na lahat ay tinatanggap sa universidad maliban sa estudyanteng mapupunta sa pinakahuling pwesto. Masaya itong narinig ni Kamihara at naniniwala siyang si Emori ang tiyak na magiging huli dahil siya lamang ang nag-iisang commoner na kalahok sa rookie trials ngayong taon. Pagkatapos nito, inanunsyo ng host na ibibigay na niya ang kanilang mga panimulang kagamitan at pinapunta sa harapan ang bawat isa kapag natawag ang kanilang pangalan. Ang unang tinawag ay si Setsu Makusawa, isang sikat na maharlika na may S-rank na pagsusuri sa mahika. Sa job change, na-awaken niya ang S-rank Seraphim Archer bilang kanyang job at kinilala siya bilang isang SSS rank na henyo. Dahil dito, si Setsu ay itinuturing na isa sa mga tinatawag na pinili. Pagdating niya sa harapan, sinabi ni Setsu sa host na gusto niya ang Ice Attribute Elven Bow, at agad naman itong inilabas ng host. Sumunod na tinawag si Emori, na walang pag-aatubiling humiling ng espada, bagay na muling ikinadismaya ng ibang mga commoner. Ipinaalam ng host kay Emori na bilang isang D-rank swordsman, maaari lamang siyang pumili mula sa D-rank area, na siyang seksyon para sa mga pisikal na job.
Pagkatapos ay inilabas nito ang isang luma at kalawanging espada at iniabot yun kay Emory, sabay sabing perpekto yun para sa kanya kahit ilang taon na itong naiipunan ng alikabok. Mayabang pa siyang nagsabi kay Emory na mag-ingat na huwag itong mabali, at agad namang nagsimulang manukso ang mga maharlika, sinasabing itapo na lamang niya yun pagkatapos ng trial dahil wala itong halaga. Isa sa kanila ang nagsabi na kahit galing pa ang espadang yun sa dungeons, isa pa rin itong piraso ng lumang bakal dahil wala itong anumang magic reinforcement. Samantala, buong pagmamalaking ipinakita ng isa pang mapagmataas na maharlika mula kanina, ang kanyang Masterclass Thunder Hammer at ipinagyabang na kaya nitong magpakawala ng 100,000 volts sa isang hampas lamang. Idinagdag pa niya na kahit makaligtas ang kalaban sa tama nito, mapaparalisa pa rin ito ng isang buong minuto. Pagkatapos ay sinabi niya kay Emory na walang matinong tao ang gagamit ng isang non-elemental na espada sa mga trial. Gayunpaman, binaliwala lamang ni Emory ang lahat ng ingay na yun habang sinusubukan ng espada at napansing maganda ang balanse nito. Kaya madali itong iwas-iwas. Bilang isang commoner mula sa pinakailalim ng lipunan, ang mga kayamanang tulad ng divine artifacts at mga enchanted weapon na buong pagmamalaking ipinapakita ng mga maharlika ay tila mga pangarap na napakalayong maabot. Ngunit ang hindi alam ng lahat ay kaya ng isang karaniwang tao na kumuha ng simpleng kahoy na patpat at, sa pamamagitan lamang ng lakas ng kanyang imahinasyon, gawin itong pinakamakapangyarihang sandata. Ito ang pinaniniwalaan ni Emory. At balak niyang ipakita sa kanila kung ano ang kaya niyang gawin gamit ang isang lumang kalawanging espada. Hindi nagtagal, habang dinadala ng bus ang mga kalahok papunta sa Whispering Woods para sa trial, binasa ng host ang mga tuntunin ng laro. Ipinaliwanag niya na ang kagubatan ay pinamumugaran ng mga halimaw na nakurap ng enerhiya mula sa ibang mundo. Gayunpaman, tiniyak niya sa lahat na wala silang dapat ikatakot dahil mababang antas lamang ang mga halimaw na naroon. Dahil karamihan sa mga ito ay level 1 o level 2 lamang. Sinabi niyang sapat na ang lakas ng kanilang mga job upang talunin ang mga ito. Pagdating nila sa tarangkahan ng Whispering Woods, ipinaalam sa mga estudyante na maaari silang bumuo ng isang party para sa kanilang kaligtasan. Para sa mga magpapasyang bumuo ng grupo, ipinaliwanag ng host na ang anumang puntos na kanilang makukuha ay hahatiin ayon sa naging ambag ng bawat miyembro, at ang pinal na ranggo ay ibabatay sa individual na puntos sa pagtatapos ng trial. Habang papalapit si Emory sa tarangkahan upang pumasok, nagsimulang tuksuin siya ng ilang maharlika dahil tila sinusubukan niyang magtungo ng mag-isa upang maiwasan ang kahihiyan. May ilan pang nagsabing wala naman talagang gustong bumuo ng party kasama siya dahil sa kanyang katayuan. Dagdag pa ng isa, walang sino man ang magnanais makipagtambalan sa isang taong siguradong matatapos sa pinakahuling pwesto. Sa sandaling yun, tinanong ni Setsu si Emory kung balak ba niyang pumasok ng mag-isa. Sumagot si Emory ng oo at ipinaliwanag na hindi siya sanay na kumilos bilang bahagi ng isang koponan. At dahil wala rin namang interesado na makipag-partner sa kanya, perpekto na rin ang pagpasok ng solo. Humanga si Setsu at sinabi niyang si Emory ay isang lone wolf na mahilig sumugal, katulad niya. Dahil magkapareho sila, sinabi ni Emory na hindi magtatagal at maghaharap din sila bilang magkatunggali, at matapos sabihin yun ay naglakad siyang paloob habang nagngingit-ngit naman sa inis ang mga maharlika dahil sa kanyang kapal ng mukha. Habang papasok sa kagubatan, inisip ni Emory ang trial, na siyang unang hakbang niya upang makapasok sa Ryujin University. May malaking kalamangan na agad ang mga maharlika dahil ginagamit nila ang kanilang yaman upang magsuot ng mga kagamitang pinatibay ng mahika. Dahil dito, kahit ang mga baguhan ay nakakakuha agad ng malaking dagdag na lakas. Ngunit iba ang sitwasyon ni Emory. Ang tanging sandata niya ay isang lumang kalawanging espada na may attack power na isa lamang. Nagbabala pa ang kanyang system na may 1% posibilidad na mabali ang sandata sa tuwing gagamitin ito sa pag-atake. Ngunit wala itong pakialam kay Emory, at habang pinagmamasdan siya ni Setsu na papasok sa tarangkahan, napaisip siya kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ng binata. Nakapagtataka para sa kanya kung paano ito nakakapaglakad ng buong tapang papasok sa Whispering Woods na wala namang dala kundi isang halos sirang espada. Napaisip si Setsu kung ang pinagmumulan ba ng kumpiyansa ni Emory ay ang kanyang S-rank swordsmanship. Kilala ang S-rank swordsmanship bilang isang napakahirap maabot na kakayahan.
Ngunit itinuturing din itong pinakawalang silbing kasanayan sa kasalukuyang panahon. Matapos itong pag-isipan ng sandali, napagpasyahan ni Setso na imposibleng mabuhay si Emori sa isang mundong pinaghaharian ng mahika gamit lamang ang kanyang pisikal na job. Samantala, habang tumatawid si Emori sa tarangkahan, bahagyang sumilay ang isang ngiti sa kanyang mukha. Naiisip na niya kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya, na isa lamang siyang talunan na humahabol sa isang imposibleng pangarap at umaasang maging bayani ng isang klasikong kwento ng pagbabalik mula sa kabiguan. Ngunit hindi ganoon ang tingin ni Emori sa sarili niya, at matatag siyang naniniwala na ang tunay na lakas ay hindi nakabatay sa katayuan o kayamanan. Para sa kanya, ito ay hinuhubog ng hindi natitinag na paninindigan. Dahil dito, nanumpa si Emori na manahin ang kaluluwa ng mga commoner, maging pinakamalakas, at ibalik ang karangalan ng mga swordsman. Tungkol naman sa magic weapons, ang mga ito ay mga pinahusay na sandatang pinupuno ng mana at naglalaman ng mataas na antas ng mga magic circuit. Kumpara rito, walang-wala ang mga non-elemental na espadang bakal at mga kahoy na kalasag na ginagamit ng mga commoner. Sa madaling salita, ang pinakamalaking lakas ng isang magic weapon ay ang kakayahan nitong pakawalan ang napakalakas at halos hindi masukat na mapanirang mahika sa isang hampas lamang dahil sa enerhiyang mahikal na nakapaloob dito. Hindi tulad ng swordsmanship, hindi nito kailangan ng anumang teknik at maituturing na sukdulang power-up na maaaring mabili gamit ang yaman at koneksyon. Isa sa mga gumagamit ng ganitong magic weapon ay si Ven, ang mapagmataas na maharlika na kasalukuyang nasa Whispering Woods at walang kahirap-hirap na dinudurog ang mga level 2 na halimaw na lobo. Matapos silang patayin, buong yabang siyang nagmalaki habang minumura ang mga lobo dahil sa kanilang kahinaan. Pagkatapos ay nagsagawa pa siya ng munting victory dance habang ipinapakita ang kanyang sandata sa kapwa niya mga maharlikang sina Orto at Lance. Pinuri naman ni Orto si Ven sa kanyang lakas at sinabing talagang napakalaki ng naidudulot ng mamahaling mga sandata sa lakas ng isang tao. Binanggit pa niya na para sa isang beginner dungeon, malamang na kayang lampasan ng martilyo ni Ven ang buong lugar nang walang anumang problema. Buong pagmamalaking sinabi ni Ven na ang kanyang ama ay kumuha ng isang national level blacksmith upang espesyal na gawin ng martilyong yun, na isa palang B-rank magic weapon. Ipinagmalaki pa niya na kaya niyang pumatay ng isang level 3 na halimaw sa isang hampas lamang gamit ang kanyang martilyo. Samantala, ang blonding maharlika na gumagamit ng mga magic dagger ay nagsimulang magyabang at sinabing ang kanilang party ang tiyak na pinakamalakas sa lahat ng kalahok sa rookie trial. Tiniyak niya sa kanyang grupo na ang nangungunang 3 pwesto sa leaderboard ay para sa kanila na. Bigla namang nadapa si Orto sa isang palumpong, at doon niya nakita sa kabilang panig ang tambak ng mga bangkay ng lobo. Napasigaw siya sa gulat at agad na umatras habang iniisip kung sino ang pumatay sa mga iyon. Kahit na puno ng mga halimaw ang Whispering Woods, ang mapatay ang ganoon karaming mga lobo sa napakaikling panahon ay isang bagay na halos hindi ka panipaniwala. Agad namang lumapit si Lance upang suriin ang paligid habang iniisip kung may isa pang mas malakas na party na naunang dumaan sa lugar. Habang iniisip kung may isang dark horse na nakatago sa rookie trial, mabilis na sinuri ni Orto ang paligid gamit ang magic detection. Ngunit matapos ang pagsusuri, inanunsyo niyang wala siyang nakitang anumang bakas ng mahika, na nangangahulugang isang purong pisikal na job ang may kagagawan nito. Gayunpaman, tumanggi pa rin siyang maniwala na may isang taong gumagamit lamang ng pisikal na job na nakarating ng ganoon kalalim sa kagubatan. Sa sandaling yun, dumating si Emori at sinabihan ang grupo na lumayo sa kanyang mga nasamsam at manghuli na lamang sa ibang lugar. Napatawa si Ven sa kawalang paniniwala at tumangging tanggapin na ang isang basurang commoner tulad ni Emori ay nakapatay ng daan-daang lobo gamit ang kanyang sirang espada. Galit siyang sumigaw kay Emori at ipinaalala rito na hindi kayang butasin ng mga pisikal na pag-atake ang depensa ng mga halimaw. Iginiit pa niya na malamang ay may makapangyarihang mage na pumatay sa mga ito at si Emori ay isa lamang nagdaraang tao na sinusubukang angkinin ang kredito. Nagpasya si Orto na suriin ang isa sa mga bangkay gamit ang magic detection at napansin niyang may bahagyang bakas ng elemento ng hangin sa sugat nito. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang bakas na yun ay mula sa 4th tier magic na kilala bilang Kama Itachi. Humarap siya kay Emori at tinanong kung siya ba ang nagpakawala ng Kama Itachi gamit ang sirang espadang yon. Ngunit ipinaliwanag ni Emori na mabilis lamang niyang iwinasiwas ang espada hanggang sa mahati ang hangin,
at ang shockwave na nalikha nito ang siyang gumawa ng natitira. Gayunpaman, tumanggi si Ven na paniwalaan ang tila imposibleng kwento ni Emory at galit na sumigaw na pinaglalaroan lamang sila nito. Naniniwala siyang imposibleng makalikha ng ganoong uri ng mahika ang isang commoner na swordsman. Ngunit sinabi ni Emory kay Ven na napakakitid ng pananaw nito tungkol sa kung ano ang posible at hindi. Lalong ikinagalit iyon ng Maharlika, at habang magmumura sana siya kay Emory, isang halimaw na lobo ang muntik nang umatake sa kanya mula sa likuran. Agad na sumigaw sina Orto at Lance upang balaan siya, ngunit halos wala siyang oras upang makapag-react. Sa kabutihang palad, bago pa man makagat ang kanyang ulo, mabilis na hiniwa ni Emory ang leeg ng lobo at pinatay ito sa isang hampas lamang. Napako si Ven sa kinatatayuan niya dahil sa sobrang pagkabigla at napaisip kung namamalikmata lamang ba siya. Sa paningin ng lahat, parang hindi naman talaga iwinasiwas ni Emory ang kanyang espada. Ngunit sa isang iglap, tila may lumitaw na espada mula sa kawalan at pinugutan ang lobo. Matapos itong pag-isipan sandali, tumanggi si Ven na tanggapin na si Emory ang may gawa nito. Sa halip, pinili niyang paniwalaan na aksidenteng tumakbo lamang ang halimaw papunta sa espada ni Emory. Ang dahilan nito ay matapos ang rush. Nagkaroon ng mga halimaw sa mundong ito ng napakataas na resistensya laban sa pisikal na pinsala. Dahil sa resistensyang ito, kapag inatake sila ng mahihinang close-range physical jobs, kadalasang zero ang damage na ipinapakita ng system window. Kalaunan, ito ang naging pangunahing dahilan ng pagbagsak ng mga physical job at kung bakit tinawag silang mga basurang job. Ngunit iba si Emory kumpara sa karaniwang mga gumagamit ng physical job dahil ang kanyang talent ay sword synchro. Ang talent na ito ay para lamang sa mga taong tunay na naging isa sa kanilang espada. Dahil dito, binabalewala ng kanyang mga sword attack ang lahat ng resistance at buffs, kaya nakapagdudulot siya ng tunay na pinsala sa kanyang mga kalaban. Sa madaling salita, kapag nag-a-awaken ang isang tao sa isang job, pinagkakalooban siya ng isang talent, at ang talent na natanggap ni Emory ay isang passive talent na nagkakansela ng mga buff ng kalaban at nagdudulot ng pinsalang nakabatay lamang sa mga purong batas ng pisika. Kahit pa humarap si Emory sa isang king-class na halimaw na may napakalaking depensa, kaya niya pa rin itong patayin basta't mayroon itong konsepto ng HP. Hindi nagtagal pagkatapos nito, naghanda nang umalis si Emory, ngunit hinarang siya ni Ven. Dahil inaangkin ni Emory na nakapatay siya ng daan-daang halimaw, inakusahan siya ni Ven ng pag-angkin sa lahat ng puntos na dapat sana ay para sa kanila. Nalito si Emory at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Ven sa pag-angkin ng mga puntos. Ipinaliwanag naman ni Ven na limitado lamang ang bilang ng mga mababang antas na halimaw, kaya habang mas marami ang pinapatay ni Emory, mas kaunting puntos ang natitira para sa ibang kalahok. Dahil sigurado naman umano na si Emory ang mapupunta sa huling pwesto sa trial, sinabi ni Ven na wala itong dahilan para mag-ipon pa ng puntos. Ayon sa kanya, gaano man karami ang puntos na makuha ni Emory, ilalagay pa rin siya sa pinakahuling ranggo dahil lamang sa kanyang pagiging commoner. Itinuring ni Emory ang mga salita ni Ven bilang ignorante at walang saysay na nagbubulaos at pinayuhan itong tingnan na lamang ang leaderboard. Ngunit tumanggi si Ven at ipinahayag na ang lahat ng puntos ni Emory ay ituturing na pandaraya at ibabalik sa zero kahit pa makaligtas siya hanggang sa katapusan ng trial. Pagkatapos ay buong kumpiyansa niyang idineklara na ang tunay na tuntunin ng mundong ito ay dapat alam ng mga commoner ang kanilang lugar at matutong matalo sa mga maharlika nang hindi lumalaban. Sa sumunod na sandali, mabilis na lumitaw si Lance sa likuran ni Emory at itinapat ang isang punyal sa kanyang leeg habang inuutusan siyang isuko ang lahat ng kanyang puntos at agad na umatras sa trial. Mula naman sa likuran nila, ginamit ni Orto ang kanyang mahika upang itali ang kamay ni Emory, pinipigilan siyang kumilos. Pilit na kumawala si Emory, ngunit sinabi ni Lance na imposibleng malabanan ang mahika gamit lamang ang hubad na katawan. Ipinaliwanag niya na ang mga gapos ay gawa ng mana chain ni Orto kaya imposibleng makatakas dito. Nagkomento naman si Emory na ang sinumang ibang tao na mapunta sa ganitong sitwasyon ay malamang na sumuko na. Nang marinig yun, natuwa si Ven dahil tila nauunawaan na raw ni Emory ang kawalan ng pag-asa ng kanyang kalagayan. Ngunit sa sumunod na sandali, lumitaw ang isang ngiti sa mukha ni Emory habang sinasabi niyang hindi siya katulad ng iba. Naiinis si Lance dahil tila pinagtatawanan lamang sila ni Emory,
habang nagpasya naman si Ven na ipakita rito ang kapangyarihan ng kanyang Thunder Hammer. Ipinagyabang pa niya na kahit mabura si Emory sa proseso ay maituturing lamang yun na isang aksidente. Habang naghahanda si Ven na umatake, nagsimulang kumislap ang kidlat sa paligid ng kanyang martilyo. Ngunit bago pa siya makakilos, isang kakaibang ungol ang umalingaw sa buong kagubatan at agad siyang napaatras sa pagkabigla. Mabilis na tumingin si Ven sa magkabilang direksyon habang sinusubukang tukuyin kung saan nanggagaling ang tunog. Napansin din ni Lance na mas mabigat at mas mabangis ang ungol na yun kaysa sa karaniwang halimaw na lobo, na nangangahulugang ang kung anumang nilalang iyon ay tiyak na napakalakas. Biglang tumunog ang isang babala na nagpapaalam sa mga kalahok na may isang hindi kilalang elite monster na lumitaw sa pinakasentro ng Whispering Woods. Kasabay nito, na-update rin ang mga patakaran ng trial at ipinahayag na ang sinumang makakapatay sa elite monster ay makatatanggap ng 10,000 puntos at isang legendary item. Gayunpaman, anumang pagkamatay sa laban ay magreresulta sa agarang diskwalipikasyon. Hindi nagtagal, naramdaman ni Emory na natunto na sila ng elite monster, at sa isang iglap ay tumalon ito at lumapag mismo sa tabi ni Ven. Sinabi ni Emory sa grupo na malamang ay ang walang tigil nilang pagyayabang at pagsigaw ang nagdala sa halimaw sa kanilang lokasyon. Habang umuungol ang napakalaking elite monster, nabunyag na isa pala itong level 5 Wolf Lord. Sa halip na matakot, natuwa si Ven at sinabi sa kanyang grupo na yayaman sila kapag napatay nila ang elite monster. Agad niyang inutusan si Lance na umatake muna gamit ang kanyang Frost Dual Dagger upang pabagalin ang halimaw habang siya at si Orto ang tatapos dito. Buong kumpiyansang sumugod si Lance gamit ang kanyang Ice Blade, iniisip na magiging madali lamang ito, ngunit walang kahirap-hirap siyang naitulak pabalik ng halimaw na parang wala itong pakialam. Labis na nagulat si Ven nang makita si Lance na lumipad sa malayo na parang isang goma na lumilipad na platito. Maging si Orto ay nabigla nang makita na nagawa yun ng halimaw sa isang hampas lamang at napaisip na masyadong mahirap ito para sa isang normal na trial at baka may totoong mamatay. Agad namang sumigaw si Emory kay Orto at sinabing pakawalan na nito ang mana chain, ngunit pinigilan siya ni Ven at sinabi kay Orto na kailangan nilang tumakas at gamitin si Emory bilang pain upang magkaroon sila ng oras na makatakas. Sumang-ayon si Orto, at sinabi ni Ven na tatakbo sila kapag bumilang siya hanggang 3. Ngunit sa mismong sumunod na sandali, si Ven mismo ang unang tumakbo at iniwan ang lahat. Matagal na pala niyang balak na takbuhan ang grupo dahil habang mas maraming pain ang naiiwan, mas mataas ang tsansa niyang mabuhay. Habang tumatakas si Ven, naglaho ang mana chain ni Orto nang tulungan niya si Lance na makatayo. Habang nagmamadaling umalis sina Orto at Lance, naghanda naman si Emory na harapin ang halimaw. Sa katunayan, nasasabik pa siya dahil sa wakas ay nakatagpo siya ng isang kalabang karapat-dapat sa loob ng isang beginner dungeon. Balak niyang gamitin ang laban na ito upang subukin ang kanyang lakas at gawin ang unang hakbang tungo sa kanyang layuning maging pinakamalakas. Nang tangkain ng halimaw na habulin si Ven, agad na sumugod si Emory upang subukan ang lakas nito. Tinamaan niya ang halimaw gamit ang kanyang espada, ngunit hinarang lamang nito ang atake gamit ang mga paa nito bago siya itinulak pabalik. Dahil dito, napansin ni Emory na walang naidulot na pinsala ang kanyang pag-atake at napagpasyahan niyang napakatibay ng halimaw. Samantala, nagalit ang Wolf Lord dahil sa pag-atake ni Emory at agad itong gumanti. Habang mabilis itong sumusugod upang kalmutin siya, napagtanto ni Emory na mas lalo pang bumilis ang galaw ng halimaw. Nagawa niyang harangin ang pag-atake gamit ang kanyang lumang kalawanging espada, ngunit muntik na siyang madurog sa ilalim ng nakapangingilabot na lakas nito. Habang hirap si Emory na salagin ang halimaw gamit ang kanyang espada, napatanong siya sa sarili kung talagang ganoon kalalakas ang mga level 5 na halimaw. Hindi nagtagal, nagsimula siyang mag-alala nang mapansin niyang unti-unti nang nabibitak ang kanyang espada dahil sa tindi ng puwersang ipinapataw dito. Kasabay nito, huminto si Ven sa pagtakas, at nang lumingon siya upang tingnan ang kalagayan ng iba, napatulala siya nang makitang nakikipagsabayan si Emory ng harapan sa tinatawag na elite monster. Hindi makapaniwala si Ven na sinusubukan ni Emory na harangin ang pag-atake ng Wolf Lord, isang bagay na itinuturing na siguradong kamatayan para sa karamihan ng tao. Habang tumatagal, nagsimulang matinag si Emory sa ilalim ng napakalaking lakas ng Wolf Lord, ngunit tumanggi siyang umatras.
Sa sandaling naghahanda na ang halimaw upang tapusin siya, biglang nag-activate ang kanyang combat instinct. Ito ang estado na una niyang naabot nung isinagawa ang kanyang S-rank swordsmanship evaluation. Lumalabas na nag-awaken ang instinct na ito noong umabot sa sukdulan ang kanyang takot. Bago pa siya madurog ng Wolf Lord, muling pumasok si Emori sa parehong estado, na nagbigay sa kanya ng kakayahang makawala ang kanyang espada mula sa pagkakasupil ng halimaw. Pagkatapos nito, nagsimula siyang bumigkas ng isang sword chant, dahilan upang lalong magliyab ang kanyang fighting spirit. Dahil dito, na-activate niya ang kanyang talent na sword synchro, at ayon sa ipinakita ng system window, nakamit ng espada at ni Emori ang ganap na resonance, na nagbigay sa kanya ng 100 beses na power boost. Nang magkabisa ang buff, walang kahirap-hirap niyang naputol ang isa sa mga braso ng Wolf Lord. Nagulat si Emori sa lakas na ibinigay ng sword synchro at napansing mas malakas pala ito kaysa sa kanyang inaasahan. Nasiyahan siya sa resulta at nagpas siyang ilabas na ang buong lakas niya dahil para sa kanya, hindi kailanman naging opsyon ang pagkatalo. Gayunpaman, bago pa siya makagawa ng susunod na hakbang, pumasok sa rage mode ang halimaw at tuluyang nagwala habang buong bangis na sumusugod upang putulin ang kanyang ulo. Nagawa ni Emori na makaiwas sa pag-atake, ngunit walang tigil siyang hinabol ng halimaw na handang umatake anumang oras. Matapos umiwas ng ilang sandali, biglang nagpakawala si Emori ng isang napakalakas na suntok sa ilalim ng panga ng halimaw. Nang mapagtanto niyang pati ang kanyang mga kamao ay napalakas ng epekto ng sword synchro, agad siyang sumunod ng isa pang suntok at ibinabaon ng Wolf Lord sa lupa habang tumilapon nito lampas kay Ven. Dahil sa matinding pagkabigla, hindi gumalaw ang mga binti ni Ven kahit pilit niyang pinatatakbo ang mga ito. Habang papalapit si Emori, nakaramdam siya ng matinding kahihiyan dahil nakita ng isang commoner ang kanyang napakakaawang kalagayan. Nang tuluyan ng lumapit si Emori at titigan siya ng masama, agad na natahimik si Ven, takot na takot sa taong ilang minuto pa lamang ang nakalipas ay minamaliit niya. Tinitigan siya ni Emori na parang isang basurang nakahandusay sa gilid ng kalsada at malamig na sinabing umalis ito sa kanyang daraanan. Dahil sa nakakatakot na ekspresyon ni Emori, hirap paniwalaan ni Ven na ito pa rin ang parehong tao mula kanina. Bukod pa rito, lubos na nagbago ang aura nito kumpara sa kanyang naaalala. Kaya napilitan siyang aminin sa sarili na tila ibang tao na si Emori. Mabilis siyang umurong sa gilid, at habang dumaraan si Emori na may madilim na ekspresyon sa mukha, napagpasyahan ni Ven na ang bida ay isa talagang demonyo. Samantala, diretso namang sumugod si Emori patungo sa halimaw at tumalon sa ere bago ibinabaon ang kanyang kalawanging espada sa katawan ng Wolf Lord. Sa mismong sandaling napatay niya ang halimaw, bigla siyang binalot ng matinding pagkapagod habang unti-unting nawawala ang buff na natanggap niya kanina. Dahil sa sobrang lakas na kanyang ginamit, pumasok si Emori sa isang stunned state at nagsimulang mahilo. Hindi niya namalayang nalampasan na niya ang limitasyon ng kanyang katawan dahil sa walang tigil na pagdaloy ng fighting spirit mula sa epekto ng sword synchro. Ngayong umabot na sa sukdulan ng kanyang katawan at tuluyan ang nawala ang sword synchro, labis siyang nanghina hanggang sa hindi na niya maigalaw kahit isang kalamnan. Makalipas ang ilang sandali, palihim na lumapit si Ven mula sa kanyang likuran. At kahit hindi makakilos si Emori, naramdaman niya ang presensya ng ahas na yun bago pa ito magsalita. Itinaas ni Ven ang kanyang Thunder Hammer sa ibabaw ng ulo ni Emori habang inaamin na isa talaga itong henyo. Ngunit dahil ayaw niyang hayaang makaahon ng isang commoner na tulad ni Emori mula sa putikan ng kahirapan, naghanda siyang tapusin ito. Bigla lamang siyang natigilan nang tanungin siya ni Emori kung hindi ba siya natatakot sa isang ganting atake. Saglit na kinabahan si Ven nang marinig yon. Ngunit nang makita niyang umubo ng dugo si Emori, agad na bumalik ang kanyang kumpiyansa. Inamin niyang natatakot siyang mamatay, ngunit masyado raw nakatuon si Emori sa pagiging bayani kaya naiwan nitong bukas ang sarili sa ganitong pagkakataon. Tinukso niya si Emori dahil hindi na ito makagalaw at sinabing sasamantalahin niya ang sitwasyon upang patayin ito at palabisang ang elite monster ang may kagagawan. Bilang nag-iisang saksi sa maingat niyang binalak na senaryong ito, ipinahayag ni Ven na siya ang magiging walang kapantay na numero 1 ng rookie trial. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang Thunder Hammer, at habang naghahanda siyang humataw, muling nag-awaken ang matinding pagnanais ni Emori na mabuhay.
Tumanggi siyang mamatay dahil lamang sa isang pataksil na pag-atake mula sa isang duwag, kaya nagawa niyang harangin ang hampas ni Ven gamit ang kanyang espada. Habang nahihirapan siyang salagin ang napakalakas na puwersa ng Thunder Hammer, nanumpa si Emory na poprotektahan niya ang kanyang dangal bilang isang swordsman. Kasabay nito, determinado naman si Ven na durugin ang dangal na iyon habang sumisigaw na walang saysay ang patuloy niyang paglaban. Dinagdagan pa niya ang puwersang ipinapataw sa martilyo habang sinasabihan si Emory na tanggapin na lamang ang kamatayan tulad ng isang basurang commoner. Ngunit habang unti-unting ibigay si Emory sa ilalim ng bigat ng martilyo, isang himala ang nangyari at bigla na lamang nahiwalay ang ulo ni Ven sa kanyang katawan. Lumalabas na ang Wolf Lord, na dapat sana ay patay na, ay muling nagkamalay, at sa kasamaang palad ni Ven, siya ang unang nakita nito. Samantala, si Emory na hindi pa nakikita ang halimaw sa kanyang likuran ay agad na nakaramdam ng kakaibang presensya habang isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa buong kagubatan. Mula sa kanyang likuran, ramdam niya ang presensya ng isang tunay na mandaragit na naghihintay lamang ng tamang sandali upang wakasan siya. Hindi nagtagal, napagtanto ni Emory na ang nakakatakot na aura na nagmumula sa halimaw ay ang Blood Rage. Tungkol naman sa Blood Rage, ito ay isang estado kung saan ang isang elite monster na nasa bingit na ng kamatayan ay binabasag ang sarili nitong mga limitasyon at naglalabas ng lakas sa pag-atake na lampas sa normal nitong kakayahan. Napagtanto ni Emory na nagpapanggap lamang palang patay ang halimaw upang maghintay ng tamang pagkakataon at linlangin siyang ibaba ang kanyang depensa. Sa kasamaang palad para rito, bago pa nito maisagawa ang plano, sinubukan ni Ven na nakawin ang biktima nito at siya ang naging malas na napagdiskitahan. Sa kabutihang palad para kay Emory, pabor din sa kanya ang nangyari dahil tuluyan ang nawala ang stun at pagkapagod sa kanyang katawan, kaya muli siyang nakatayo upang harapin ang Wolf Lord. Naghanda si Emory para sa ganting atake at napansin niyang ang estado ng Blood Rage ay lubhang nagpapababa sa depensa ng halimaw, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong makahanap ng kahinaan kapag umatake ito. Para sa iba, isa itong napakalaking crisis, ngunit para kay Emory, ito ang pinakamagandang pagkakataong hinihintay niya. Humarap siya sa halimaw at, habang ibinabaon ang kanyang espada sa lupa, nagsimula siyang bumigkas ng isa pang chant upang palakasin ang kanyang sandata. Agad namang sumugod ang halimaw patungo sa kanya, ngunit mabilis siyang kumilos pakanan habang nananatiling nakabaon ang espada sa lupa. Nang muli siyang tangkaing atakihin ng halimaw, inactivate ni Emory ang Sword Synchro at gamit ang Earth Drawing Slash. Mabilis niyang hinugot ang espada mula sa lupa at sa isang iglap ay hiniwa ang Wolf Lord sa dalawa. Matapos mapatay ang Wolf Lord, agad na naidagdag kay Emory ang ipinangakong 10,000 puntos. Hindi nagtagal, dumating si Setsu sa lugar habang humihiling ng backup mula sa mga squad na may B-rank o mas mataas na job holder. Ipinaalam niya sa radyo na nagkaroon ng monster outbreak at kumpirmadong namatay ang isang maharlikang estudyante. Samantala, malapit nang mawalan ng malay si Emory, ngunit nakahinga siya nang maluwag nang makita si Setsu, at sa mismong sandaling makarating ito sa kanyang tabi ay tuluyan siyang bumagsak. Makalipas ang ilang oras, natapos ang trial at ipinakita sa isang malaking screen ang mga resulta upang makita ng lahat. Nakakuha si Emory ng kabuuang 10,300 puntos at nakuha ang unang pwesto, habang pumangalawa si Setsu na may 419 na puntos. Nabigla ang buong karamihan at nagsimulang magtanong kung sino ba talaga si Emory, hanggang sa may nakapagtantong siya pala ang commoner na may D-rank swordsman job. May isang tao pang nagturo na ang nakakuha ng unang pwesto sa rookie trial noong nakaraang taon ay umabot lamang sa 300 puntos. Lalo silang nagulat nang makita na mas mataas pa ang nakuha ni Emory kaysa kay Setsu na isang S-rank. Samantala, galit na galit si Kamihara at iginiit na tiyak na may problema ang sistema, kaya pinayuhan niya ang mga opisyal na suriing mabuti ang resulta. Itinuro niya na imposibleng mapunta sa unang pwesto ang isang commoner dahil sinisira nito ang dangal ng mga maharlika. Hindi nagtagal, nagsimula ring magprotesta ang iba pang mga maharlika at nagreklamo na siguradong nandaya si Emory. Habang hinihiling ng karamihan na kanselahin ang kanyang puntos, nakipag-usap ang host sa isang communication orb at pagkatapos nito ay inanunsyo na may naganap na kapuspalad na insidente sa panahon ng rookie trial. Ibinunyag niya na nagwala ang mga halimaw sa pinakasentro ng Whispering Woods at nakapatay ng 2 maharlika,
habang isa naman ang nagtamo lamang ng magagaan na sugat. Nabigla si Kamihara sa balitang yun at agad na sinubukang alamin kung sino-sino ang mga maharlikang namatay, ngunit hindi pinansin ng host ang lahat ng tanong habang ipinagpapatuloy nito ang ulat. Ayon sa report, ang nakaligtas na si Emori ang nakapatay sa Level 5 Elite Monster na naging sanhi ng insidente at nakakuha ng napakalaking bilang ng puntos. Nagulat ang lahat sa kanilang narinig at hirap silang paniwalaan na ang isang D-rank na basurang job ay nakatalo ng isang Elite Monster. May isa pang ang nagsabing malamang ay ninakaw lamang ni Emori ang huling atake habang naghihingalo na ang halimaw. Nagtanong naman ang isa pang maharlika kung dapat pa bang kilalanin ang mga puntos na iyon kung nakuha naman ang mga ito kapalit ng buhay ng mga maharlika. Habang nagpapatuloy ang kaguluhang iyon, tahimik lamang na nakaupo si Emori sa ilalim ng isang puno na ilang metro ang layo mula sa karamihan. Ganap na binabaliwala ang lahat ng ingay sa paligid. Sa sandaling iyon, lumapit si Setsu at tinanong siya kung siya nga ba talaga ang nakatalo sa Level 5 Elite Wolf Lord. Iginiit niyang malaman ang buong detalye, ngunit simpleng sinabi ni Emori na sinwerte lamang siya. Ipinaliwanag niyang basta-basta lamang niyang iniindayog ang kanyang espada at nagkataon lamang na bumagsak dito ang Wolf Lord. Gayunpaman, lalo lamang naging kahina-hinala iyon para kay Setsu dahil sinuri niya mismo ang lugar ng labanan at wala siyang natagpuang anumang bakas ng mahika sa mga marka ng espada. Matapos ang kanyang pagsusuri, napagpasyahan niyang ang mga sugat ng halimaw ay gawa ng purong pisikal na pag-atake. Dahil dito, naghinala siyang si Emori mismo ang tumalo sa Wolf Lord ng mag-isa at sinimulan niyang pag-aralan kung paano ito nangyari. Itinuro ni Setsu na malamang ay sinubukan ni Naven at ng kanyang grupo na nakawin ang huling atake o gumawa ng masama laban kay Emori. Sa kasamaang palad para sa kanila, sila ang unang naging target ng nagwawalang Wolf Lord. Pagkatapos niyang ilahad ang kanyang pagsusuri sa nangyari, mabilis naman itong itinanggi ni Emori at sinabing pawang haka-haka lamang yun. Tinanong siya ni Setsu kung bakit hindi niya ipinagtatanggol ang sarili niya sa harap ng lahat, ngunit sinabi ni Emori na wala itong saysay dahil napagdesisyonan na nilang gawin siyang scapegoat. Ipinaliwanag niyang wala siyang balak sayangin ang kanyang oras at hiningas sa pakikipagtalo laban sa kanilang mababaw na pagkiling. Pagkatapos nito, inilabas niya ang kanyang espada at sinabi kay Setsu na kaya pa rin niyang patunayan ang kanyang halaga kahit gamit lamang ang isang lumang kalawanging espada na itinapon na ng iba bilang basura. Idineklara pa niya na sa huli, ang tunay na lakas ang siyang nagsasalita para sa sarili nito. Samantala, sa entablado, isa sa mga examiner ang nagpayo sa chief examiner na kanselahin ang mga puntos ni Emori upang mapakalma ang galit ng karamihan dahil isa lamang daw itong commoner na may mababang talento. Sa pamamagitan ng nagkakaisang desisyon ng mga examiner, agad na inanunsyo ng host na kinansela na ang puntos ni Emori. Labis na ikinatuwa ito ng mga maharlika, lalo na ni Kamihara. Nabuong yabang na nagsabing dapat alam ng mga hamak na commoner ang kanilang lugar sa halip na subukang maagaw ang unang pwesto. Nang tuluyan ng mabura ang mga puntos ni Emori, nagbago ang scoreboard at si Setsu ang umakyat sa pinakamataas na ranggo. Sa mismong sandaling iaanunsyo na sana ng host ang mga nakapasa sa trial at opisyal na nakakuha ng admission sa Ryujin University, biglang nagkaroon ng glitch ang sistema, at sa hindi inaasahang pangyayari ay nakapasok si Emori sa cutoff. Lubos na nabigla ang lahat sa kakaibang pangyayaring ito. Hindi nila maintindihan kung paano niya nalampasan ang passing line kahit zero na ang kanyang puntos. Maging ang mga examiner ay nalito, habang ang iba naman ay naghinalang isa na naman itong system bug. Maya-maya, napansin ng host na maraming aplikante sa ibaba ng passing line ang may negatibong puntos. Bigla namang ipinakita sa malaking screen ang tunay na mga patakaran ng trial, na nagsasaad na ang mga gawaing tulad ng pananaksak sa kakampi o pakikialam sa laban ng iba ay magreresulta sa bawas puntos. At depende sa bigat ng paglabag ay maaari pang humantong sa negatibong marka. Pagkatapos nito, ipinakita ng sistema ang mga pangalan ng mga kalahok na nakagawa ng mabibigat na paglabag na nagdulot ng negatibong puntos. Mula sa listahang iyon, napagtanto ni Emori na bumaba sa zero ang passing grade dahil kina Ven at sa kanyang grupo na nagtangkang tambangan siya, pati na rin sa iba pang maharlikang nagtraidor sa isa't isa. Natuwa si Emori sa katotohanang nakalusot siya sa butas ng sistema at inaming tila nasa panig niya talaga ang swerte.
Bigla namang lumapit si Kamihara upang muli siyang latin at sinabi kay Emori na hindi magbabago ang kanyang buhay kahit nakapasok pa siya sa Ryujin University. Sinubukan nitong panghinaan siya ng loob sa pagsasabing impyerno para sa mga commoner ang Ryujin at kung wala siyang makapangyarihang sumusuporta sa kanya, hindi man lamang siya tatagal ng ilang buwan doon. Ngunit hindi naapektuhan si Emori at sa halip ay mas lalo pa niyang inaabangan ang tinatawag na impyernong iyon. Idineklara pa niya na gusto niyang makita kung kaya nga ba siyang sabayan ng impyernong iyon. Habang naglalakad palayo si Emori, tinukso niya ang mga maharlika at sinabing hindi na siya makapaghintay na durugin sila pagdating sa universidad. Makalipas ang ilang araw, dumating si Emori sa main gate plaza ng Ryujin University at napansin niyang may dalawang magkaibang class badge na ginagamit upang paghiwalayin ang mga commoner at maharlika. Ang mga commoner ay may bilog na pilak na badge, habang ang mga mapagmataas na maharlika naman ay may elegante at gintong badge na hugis kalasag. Sa di kalayuan, nakita ni Emori sina Kamihara at ang kanyang alalay na binubuli ang isang commoner dahil sinubukan itong dumaan sa pangunahing tarangkahan ng paaralan sa halip na sa maliit na side gate na inilaan para sa mga commoner. Galit na tinanong ng lalaking nakasuot ng suit kung bakit sinusubukan ng isang commoner na gamitin ang parehong tarangkahang nakalaan para sa mga maharlika. Pagkatapos ay mahigpit na itinuro ni Kamihara ang side gate at sinabi sa commoner na doon ang tunay nitong lugar. Nang akmang daraan na ang lalaki sa side gate, pinigilan siya ni Kamihara at iniutos na habarin niya ang lahat ng kanyang damit at gumapang ng hubot-hubad papasok sa tarangkahan. Iginiit niyang ginagawa yun upang linisin muna ang commoner bago pumasok sa paaralan dahil sisirain daw ng marurumi nitong damit ang kapaligiran at magdudulot pa ng paglabag sa patakaran ng paaralan. Pagkatapos ay hinablot niya ang kwelyo ng lalaki habang ipinapaalala rito na magkaibang mundo ang ginagalawan ng mga maharlika at mga commoner. Ipinaliwanag pa niya na ang paggapang ng hubot-hubad sa side gate ay isang ritual na sadyang itinaguyod ng mga maharlika sa paaralan para sa mga commoner. Ngunit bago pa man magawa ni Kamihara ang gusto niya, may humarang sa kanya at mahigpit na humawak sa kanyang kamay. Agad siyang lumingon at nakita na si Emori pala yun. Ngunit hindi niya ito agad nakilala hanggang sa ipakilala ni Emori ang sarili at paalalahanan siya kung sino siya. Nang mapagtanto niyang iyon ang D-rank na basura mula sa rookie trial. Mabilis na binawi ni Kamihara ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Emori. Hindi siya makapaniwalang binaliwala ni Emori ang kanyang babala at nagpakita pa rin sa paaralan. Ngumingiti na parang baliw, sinabi ni Kamihara kay Emori na maghubad, magsuot ng kwelyo, at gumapang sa Commoners Gate, dahil yun daw ang paraan ng pag-enroll ng mga commoner sa Ryujin, at walang espesyal na pagtrato para kay Emori. Nanindigan naman si Emori at sinabing lahat ng estudyanteng nakakuha ng admission sa pamamagitan ng tunay na lakas ay may karapatang gamitin ang pangunahing tarangkahan. Itinuro pa niya na mas bagay ang side gate para sa mga maharlika, na pawang may ingay lamang at nakatago sa likod ng kanilang mamahaling kagamitan. Labis na nagalit ang lalaking nakasuot ng puting suit sa paghahambing na yon, samantalang si Kamihara naman ay tila naaaliw lamang sa kumpiyansa ni Emori. Hindi siya makapaniwalang may isang hamak na commoner na naglalakas loob na sumagot sa isang maharlika. Agad na palihim na pumwesto ang lalaking nakaputing suit sa likuran ni Emori habang iniunat naman ni Kamihara ang kanyang braso upang sugurin siya mula sa harapan. Idineklara niya na sa Ryujin, may kapangyarihan ang mga maharlika na disiplinahin ang mga commoner gamit ang dahas ng hindi napaparusahan, kahit pa may mabali silang ilang buto. Habang patuloy sa pagyayabang ang hangal, sawa na si Emori sa kanilang mga kalokohan dahil unang araw pa lamang ay ipinapakita na agad ng mga mayabang na iyon ang kanilang kapangyarihan. Kinutya niya sila bilang mga kaawa-awang duwag na nang aapi ng mahihina para lamang makaramdam ng lakas at pagiging nakahihigit. Sinabi pa niya na wala silang laman kundi kayabangan, at kung wala ang suporta ng kanilang mga pamilya ay mas mababa pa sila kaysa sa isang tunay na tao. Lalong nagngit-ngit sa galit si Kamihara sa mga salitang iyon at mas lalo niyang inasam na durugin si Emori. Pagkatapos ay inutusan sila ni Emori na sabay-sabay siyang harapin dahil mukhang tinamaan niya ang kanilang mga maseselang kahinaan. Nangako siyang tuturuan sila ng leksyon at siya na mismo ang magbibigay ng edukasyong hindi na ituro ng kanilang walang modo na mga magulang. Habang naghahanda si Emori na ilagay sila sa kanilang tamang lugar, malamig niyang idineklara na isasauli niya ng 100 beses ang sakit na ipinadama nila sa iba at ang sakit na sinubukan nilang iparaanes sa kanya.
Nabigla ang mga estudyanteng nanunood sa buong pangyayari dahil sa matinding kumpiyansa ni Emory. Biglang sumugod si Kamihara habang sumisigaw na dudurugin niya si Emory. Ngunit bago pa man niya maipatama ang kahit isang suntok, walang kahirap-hirap siyang pinatamaan ni Emory ng isang kamao na tila nagpawala sa kanya sa ulirat. Dahil sa lakas ng suntok, diretsyong tumilapon si Kamihara patungo sa mismong tarangkahang ipinagmamalaki niyang para lamang sa mga commoner at bumagsak ng malakas sa kalapit na bakod. Agad siyang nawala ng malay, at nang lumingon si Emory, napaatras naman sa takot ang lalaking nakaputing suit. Natulala ang mga nakasaksi habang pilit inuunawa ang nangyari. Hindi sila makapaniwalang nagawa iyon ng isang D-rank swordsman gamit lamang ang kanyang kamao, na nangangahulugang mas nakakatakot pa ang magiging resulta kung espada ang kanyang ginamit. Matapos asikasuhin ang mga basurang nakahandusay sa gilid ng daan, kumpiyansang naglakad palayo si Emory habang tahimik lamang siyang pinagmamasdan ng lahat. Unti-unting napuno ng paghanga ang kanilang mga puso at nagsimula silang magpalakpakan at magbunyi para sa kanya. Maging ang ilang maharlika ay napahanga rin habang sumasabay ang karamihan sa pagpalakpak. Pinupuri si Emory dahil nailagay niya sa tamang lugar ang mga kinatatakutang pasaway ng paaralan. Bahagyang natuwa si Emory sa kanyang 5 minutong kasikatan, kahit hindi naman niya intensyong mapansin sa unang araw pa lamang niya sa paaralan. Pagkatapos nito, dumiretso siya sa loob ng paaralan sa pamamagitan ng pangunahing tarangkahan habang may ngiti sa kanyang mukha. Makalipas ang ilang sandali, nakarating siya sa kanyang dormitoryo kung saan masayang bumati sa kanya ang kanyang matabang roommate. Ipinakilala ng binata ang sarili bilang si Go Matsuoka, na mas kilala sa palayaw na Bokcho. Nagkamayan ang dalawa habang ipinapakilala rin ni Emory ang kanyang sarili. Pagkatapos noon, inakbayan siya ni Bokcho sa leeg na parabang matagal na silang magkaibigan. Sinabi ni Bokcho na tinatawag na impyerno para sa mga commoner ang Ryujin University dahil halos napupuno ito ng mga maharlika. Ngunit ibinunyag niya na magbabago na raw ang lahat dahil may dumating ng bayani para sa mga commoner sa paaralan. Pagkatapos ay tinanong niya si Emory kung narinig na ba nito ang nangyari sa school gate. Nag-atubiling sumagot si Emory nang mapagtantong ang insidenteng tinutukoy ni Bokcho ay ang ginawa niya kay Kamihara. Sa pag-aakalang hindi nasaksihan ni Emory ang pangyayari, buong siglang ikinwento ni Bokcho kung paano muntik nang mabali ng bayani ang leeg ni Kamihara sa isang suntok lamang. Mas lalo pa siyang naging excited habang inilalarawan ang mga mukha ng mga maharlika nang mapahiya sila ng bayani. Nagulat si Emory nang mapansing sobra ng pinalaki ang kwento, ngunit aminado siya nga ang tumalo kay Kamihara sa isang suntok. Gayunpaman, naniniwala siyang nangyari lamang yun dahil mas mahina pala ang hangal kaysa sa kanyang inaasahan. Samantala, patuloy na pinupuri ni Bokcho ang tinatawag niyang bayani ng mga commoner at nanumpang magiging katulad din niya balang araw. Buong determinasyon niyang ipinangakong tatalunin niya ang masasamang tao at ililigtas ang iba tulad ng ginawa ng bayani ngayong araw. Pagkatapos ay sinabi ni Bokcho na isa siyang B-rank paladin at tinanong si Emory kung ano ang kanyang ranggo. Nang casual na sabihin ni Emory na isa siyang D-rank swordsman, natulala si Bokcho. Hindi siya makapaniwalang nakapasok si Emory sa paaralan sa kabila ng ganoong kababang ranggo at naisip niyang tiyak na napakahirap ng pinagdaanan nito upang makarating doon. Bilang isang taong may dangal, nagpasya si Bokcho na protektahan siya at sinabing manatili lamang sa kanyang tabi. Buong yabang niyang ipinagmalaki na isa siyang B-rank, kaya maaari na lamang gamitin ni Emory ang kanyang pangalan kung may mangbuli rito. Natuwa si Emory sa sinabi nito at napatawa na lamang ng alanganin sa pagiging inosente ng binata. Bilang isang napakasamang team player, matagal nang kinamumuhian ni Emory ang pakikipagtulungan sa iba, kaya naman mag-isa siyang nagsanay sa lahat ng panahong yun. Ngunit ngayong sobrang palakaibigan ni Bokcho sa kanya, kakaiba ang pakiramdam ni Emory. Napansin niyang maaaring maging komplikado ang kanyang buhay kung sasabihin niya agad ang totoo, at dahil nais niyang tahakin ng isang mapayapang landas patungo sa pagiging pinakamalakas, nagpasya siyang magkunwaring walang alam sa harap ni Bokcho. Sa isang mansyon, nagpapagaling pa rin si Kamihara mula sa kanyang mga sugat nang dalhan siya ng kanilang butler ng mensahe mula sa pinuno ng kanilang pamilya. Inatasan si Kamihara na resolbahin ang maliit na insidenteng ito ng mag-isa at huwag nang gambalain pa ang pamilya dahil dito. Labis itong ikinagalit ni Kamihara at agad niyang isinumpa si Emory dahil sa kahihiyang idinulot nito sa kanya. Pagkatapos,
Inutusan niya ang butler na gamitin ang lahat ng mapagkukunan na mayroon sila sa unibersidad upang tuluyang tapusin si Emory sa loob ng 1 linggo. Tinanggap ng butler ang atas at nangakong aalisin si Emory habang pinagmumukha itong isang aksidente. Hindi pa rin makalimutan ni Kamihara ang kahihiyang sinapit niya kaya nanumpa siyang personal na masasaksihan ang pagkawasak ni Emory. Kalaunan, sa training grounds ng unibersidad, nagtipon-tipon ang mga estudyante bilang paghahanda sa kanilang klase. Pinayuhan ni Bokcho si Emory na manatiling tahimik at huwag magpapansin dahil narinig niyang ang instructor nilang si Benjamin Lee ay walang ibang ginagawa kundi ang pag-initan ang mga commoner. Ilang sandali pa, umakyat si Benjamin sa entablado upang ipakilala ang kanyang sarili at ipaalam sa mga estudyante na siya ang magiging namamahala sa klase. Sinabi niya na nakabatay sa meritocracy ang kanyang klase kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi alisin ang mga mahihina. Habang nagsasalita sa harap ng mga estudyante, napansin niya si Emory sa gitna ng karamihan at naalala ang utos na natanggap niya na tiyaking mapapaalis ito sa paaralan. Sa katunayan, para kay Benjamin ay masyado pang magaan ang expulsyon, kaya nangako siyang sisiguraduhing mas matinding paghihirap ang mararanasan ni Emory kaysa sa sinapit ni Kamihara. Sa isip niya, dapat pangaraw patayin si Emory dahil hindi nito alam ang lugar nito bilang isang commoner. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi na may isang insekto sa kanilang hanay na hindi marunong lumugar. At idinagdag niyang ang insektong yun ay isang D-rank swordsman. Alam na ng buong klase kung sino ang tinutukoy niya, ngunit may kaunting pagdududa pa rin si Bokcho tungkol dito. Maya-maya, kinumpirma ni Benjamin ang kanyang tinutukoy sa pamamagitan ng pagturo kay Emory at sinabing maghanda na ito sa pagpapatalsik dahil nakakairita raw ang presensya nito. Nakipagtalo naman si Emory sa propesor at sinabing maaaring commoner nga siya, ngunit hindi mababago ng katotohanang nakapasok siya sa unibersidad sa pamamagitan ng sarili niyang lakas. Idinagdag pa niya na interesado siya sa sinasabing meritocracy ni Benjamin. May isang bagay kasi siyang malinaw na nauunawaan, at iyon ay ang katotohanang nahahati sa dalawang kategorya ang lakas sa mundong ito. Ang una ay ang pagtaas ng kapangyarihan mula sa pag-level up. Sa madaling salita, tumataas ang stats ng isang tao habang tumataas ang kanyang level, at lahat ay may pantay na pagkakataong lumakas anuman ang kanilang katayuan sa lipunan. Ang ikalawa naman ay ang mga stat bonus na nakabatay sa ranggo ng job. Ang mga may mataas na ranggong job ay nagsisimula na may mas mataas na stats kumpara sa mga mababang ranggo. Ibig sabihin, ang isang level 1 na may mataas na ranggong job ay maaari pang magkaroon ng mas mataas na stats kaysa sa isang level 2 na may mababang ranggong job. Higit pa rito, lalo pang lumalaki ang agwat habang patuloy silang nagle-level up, kaya mas maraming yaman at suporta ang ibinubuhos sa mga may matataas na ranggo. Dahil dito, nagiging sitwasyon ito kung saan lalo pang lumalakas ang malalakas habang ang mahihina ay nananatiling mahina habang buhay. Kaya naman, halos wala nang naging pagkakataon para sa isang commoner na makaakyat sa tuktok. Gayunpaman, alam ni Emory na hindi lamang levels at mga ranggo ng job ang sukatan ng lakas, dahil may ikatlo pang salik, at ito ay ang teknik. Ito ang natatanging bentahe na natitira para sa mga commoner. Harap-harap ang sinabi ni Benjamin kay Emory na kailangan itong sundin ng bawat utos niya sa kanyang klase, kung hindi ay maaari pa itong mamatay. Sa halip na magpakita ng takot, sinabi ni Emory sa propesor na mas lalo lamang nitong ginagawang interesante ang sitwasyon para sa kanya at nais niyang makita mismo kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi rin ni Emory na interesado siyang malaman kung ano ang hitsura ng isang practical class sa ilalim ng tinatawag ni Benjamin na meritocracy. Dahil sa katapangan ni Emory, lalong nainis si Benjamin at pasigaw na tinanong kung saan ito nakuha ang lakas ng loob upang kausapin ang nakatataas sa kanya ng ganoon kawalang galang. Nagpasya si Benjamin na turuan siya ng leksyon at sinabi nitong siya ang magiging punching bag ng buong klase para sa araw na yun dahil sira ang mga training dummy. Agad namang natuwa ang mga maharlika sa ideya pa lamang na magkakaroon sila ng pagkakataong bugbugin ang isang commoner sa kanilang unang araw. Sinabi pa nila na matagal na nilang kinamumuhian si Emory kaya ito na ang pagkakataon nilang turuan siya ng matinding leksyon. Nag-alala si Bokcho para sa kaligtasan ni Emory at pinayuhan niya itong humingi na lamang ng tawad sa halip na magpadala sa pang-uudyok ni Benjamin. Hinikayat pa niya itong magpanggap na may sakit upang makapagpahinga ng ilang araw. Ngunit sinabi ni Emory sa kanyang kaibigan na hindi niya gusto ang instructor, at yun mismo ang dahilan kung bakit sang-ayon siya sa ideyang meritocracy.
Ipinaliwanag niya kay Bokcho na kung nais ng mga commoner na tratuhin ng patas, kailangan nilang ipaglaban ang kanilang karapatan gamit ang sarili nilang lakas. Sinabi rin niya na maaaring hindi maging maganda ang kahihinatnan nito, ngunit mas mabuti na yon kaysa hindi man lang sumubok. Walang pag-aalinlangan, naglakad si Emory patungo sa harapan habang palihim namang nananalangin si Benjamin na mamatay na lamang ito roon upang tuluyan ang matapos ang problema. Upang lalo pang pahirapan si Emory, inutusan siya ni Benjamin na kumilos na parang isang tunay na dummy, kaya bawal siyang gumamit ng anumang sandata. Balak ni Benjamin na gawing miserable ang buhay nito dahil para sa kanya, ang isang swordsman na walang espada ay walang silbing basura. Matapang namang ibinabaon ni Emory ang kanyang espada sa lupa at sinabi kay Benjamin na wala naman talaga siyang balak gamitin ang kanyang espada sa simula pa lamang. Samantala, sabik na sabik ang mga maharlika sa pagkakataong mapagbuhatan siya ng kamay at agad silang nagboluntaryo para sa gawain. Hindi nag-aksaya ng oras si Benjamin at agad na pumili ng 3 lalaki upang bugbugin si Emory. Nagulat si Bokcho na pinapaharap ni Benjamin si Emory sa 3 kalaban nang wala man lamang itong armas na magagamit para ipagtanggol ang sarili. Iginiit ni Benjamin na wala naman siyang sinabing magiging patas ang laban mula sa simula. Sinabi pa niyang nais niyang turuan si Emory na dapat alam ng isang commoner ang kanyang lugar. Samantala, ni katiting na pag-aalala ay wala kay Emory dahil alam niyang taglay niya ang kakayahang harapin at talunin ang 3 nang hindi man lang gaanong nahihirapan. Biglang lumapit si Bokcho at sinabi kay Benjamin na nagboboluntaryo siya. Tinanong siya ni Benjamin kung nais ba niyang sumali sa pagsasanay bilang isa sa mga bubugbog kay Emory, ngunit sinabi ni Bokcho na nais niyang maging kakampi ni Emory. Labis itong ikinatuwa ni Benjamin dahil nakita niya itong pagkakataon upang lalo pang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Si Emory naman ay hindi gaanong natuwa sa biglaang pagbabago ng plano. Pagkatapos ay sinabi ni Bokcho kay Emory na ang plano nila ay magtagal lamang ng 1 minuto bago sumuko. Ayon kay Bokcho, sa ganoong paraan ay makapagsasalba sila ng kaunting dangal at makakapanatili pa rin sa paaralan. Sinabi rin niya na ang pinakamagagawa niya ay salagin ang mga pag-atake ng kanilang mga kalaban, at nagpasalamat si Emory sa kanyang tulong. Kahit balak sana ni Emory na harapin ng mag-isa ang mga maharlika, napagtanto niyang kailangan niyang protektahan ang dangal ni Bokcho. Kahit hindi yun ang kanyang estilo, alam niyang kailangan niyang magpigil ng kaunti. Pagkatapos nito, sinimulan ni Benjamin ang laban, at mabilis na naglabas si Bokcho ng isang kalasag upang harangin ang mga paparating na pag-atake. Humanga si Emory nang mapagtantong si Bokcho ay isang B-rank defense type, na isang medyo bihirang uri. Habang sunod-sunod na tumatama ang mga pag-atake at nanginginig ang kalasag, sinabi ni Bokcho kay Emory na manatili lamang sa kanyang likuran hanggang sa lumipas ang 1 minuto. Dahil sa mga pag-atake, kumalat ang makapal na alikabok sa paligid. At mabilis na napagtanto ni Emory na hindi praktikal ang paghihintay ng ganoon katagal. Ginamit niya ang alikabok bilang panakip at agad na sumugod patungo sa mga kalaban. Isa-isa niya silang pinabagsak hanggang mawala ng malay, at bago pa man sila tuluyang bumagsak sa lupa ay nakabalik na siya sa kanyang dating pwesto. Maya-maya, tinapik ni Emory si Bokcho sa balikat, at nagtatakang tinanong siya nito kung tapos na ba ang laban. Sumagot si Emory ng oo, kaya lumingon si Bokcho at nakita ang lahat ng kanilang kalaban na nakahandusay sa lupa. Lubos siyang natulala sa kanyang nakita, ngunit mukhang nasaksihan ni Benjamin ang tunay na nangyari. Kinamuhian ni Benjamin ang katotohanang kahanga-hanga pala talaga ang kakayahan ni Emory sa pakikipaglaban, na nangangahulugang sanay na ito sa mga totoong labanan. Habang paulit-ulit na tinatanong ni Bokcho si Emory kung ano ang nangyari, sinabi ni Emory na desperado lamang masyado ang mga kalaban na durugin siya kaya sila mismo ang napahamak sa sarili nilang sablay na mahika. Tinanggap naman agad yun ni Bokcho nang walang anumang pagdududa at idinagdag pa na marahil ay nag-backfire ang kanilang mana. Pagkatapos nito, iniutos ni Benjamin na alisin sa klase ang 3 estudyante at ginamit ang pangyayari bilang isang halimbawa. Nagpasya siyang sakyan ang kasinungalingan ni Emory at sinabi sa mga estudyante na sa isang tunay na laban, kinakailangang mapanatili nila ang magical stability. Nang marinig ito ng mga maharlikang estudyante, nakahinga sila ng maluwag dahil ayaw nilang tanggapin ang mapait na katotohanang maaaring si Emory nga ang tumalo sa kanilang mga kaklase.
Pagkatapos ay humarap si Benjamin kay Emory at tinanong kung sa tingin ba nito ay sapat ng patunay ang pagkatalo sa tatlong baguhan upang masabing karapat-dapat siya sa unibersidad, ngunit nanatiling tahimik lamang si Emory. Pagkarinig nito, sinabi ni Benjamin kay Emory na kinabukasan ay gaganapin ang practical exam sa dungeon, ngunit ipinaalam niya rito na walang ni isang maharlika ang papayag na maging kapartner niya. Tiwala siyang mapapatalsik si Emory bago pa nito mamalayan. Ngunit sinagot lamang siya ni Emory na inaabangan niya yon. Lalo nitong nainis si Benjamin nang tanungin siya ni Emory kung pasado na ba siya sa pamantayan nito para sa meritocracy. Dahil dito, galit na sinabi ni Benjamin na siguraduhin niyang handa siya para sa susunod na araw, ang dungeon trial. Kinabukasan, nagtipon ang mga estudyante sa lugar ng dungeon trial, at ipinaliwanag ni Benjamin na kinakailangan nilang malinis ang isang normal difficulty dungeon o mas mataas pa upang makapasa. Sinabi rin niyang ang sinumang mabigo ay agad na mapapatalsik. Gayunpaman, ipinaalam niya na may bagong patakarang ipinatupad upang maiwasan ang mga nakamamatay na aksidente tulad ng mga nangyari noong entrance examination. Ayon sa bagong tuntunin, kailangan nilang bumuo ng partido na may 3 o higit pang miyembro, at kinakailangang may kasamang maharlika sa grupo. Isang maharlikang estudyante ang sumang-ayon dito at nagsabing ang mga commoner na hindi gusto ng mga maharlika ay halos wala ng pag-asang makasali sa pagsusulit. Iginiit pa nila na ang patakarang ito ay ginawa upang pigilan ang mga commoner na mabuhat lamang ng iba sa panahon ng pagsubok. Mabilis namang inalok ni Bokcho si Emory na sumama sa kanya dahil nakahanap siya ng 2 maharlika na handang makipaggrupo sa kanya. Agad niyang dinala si Emory sa mga ito at ipinakilala ang kanyang roommate, sinasabing si Emory ang bahala sa mga melee attack na kakailanganin nila. Ngunit agad na tumanggi ang mga maharlika at sinabing si Emory ay isang team killer. Kaya imposibleng isama nila ito sa kanilang grupo. Nagulat si Bokcho nang marinig yon, habang agad namang napagtanto ni Emory na may nagpapakalat ng masasamang tsismis tungkol sa kanya, at malamang na si Benjamin ang nasa likod nito. Alam ni Emory na balak siyang alisin ni Benjamin nang hindi nadudumihan ang sariling mga kamay sa pamamagitan ng paggamit sa bagong patakaran. Sinubukan ni Bokcho na ipagtanggol si Emory at ipinaliwanag sa kanyang mga kaibigang maharlika na aksidente lamang ang nangyari noong entrance examination. Gayunpaman, sinabi ng mga maharlika kay Bokcho na handa nilang tanggapin siya sa kanilang grupo dahil kapaki-pakinabang ang kanyang klase bilang isang paladin. Lalo pa nilang pinabigat ang sitwasyon sa pagsasabing may isang babaeng estudyante noon na nagtapos ng sariling buhay matapos siyang tanggihan ng mga maharlika. Dahil dito, sinabi nila kay Bokcho na alam naman nito kung saang panig siya dapat pumwesto, kaya hindi nito dapat sirain ang sarili nitong kinabukasan dahil lamang sa pagkakaibigan. Naiinis si Emory sa mga kalokohang lumalabas sa kanilang mga bibig kaya agad niyang inilabas ang kanyang sandata. Itinuro niya ito sa lalaking nakasuot ng asul, at nagulat ang lalaki sa kanyang ginawa. Ipinaalala nito kay Emory na ang pakikipaglaban sa loob ng campus ay may kaparusahan, ngunit tinakot sila ni Emory nang tanungin kung talagang iniisip nilang matatakot ang isang team killer na tulad niya sa isang napakawalang kwentang parusa. Ipinaalam ni Emory sa kanila na sila ang dapat mag-alala na baka basta na lamang nila masahyang ang kanilang mga buhay. Sa mismong sandaling yon, biglang inatake siya ng isa pang maharlika mula sa likuran. Malakas nitong sinuntok ang likod ng ulo ni Emory, at kahit naramdaman na niya ang paparating na pag-atake, sadya niyang hinayaang tamaan siya. Maging ang umatake ay nagulat na hindi man lamang sinubukan ni Emory na umiwas, habang si Bokcho naman ay agad na nag-alala para sa kaligtasan ng kanyang kaibigan. Ngunit nakuha na ni Emory ang gusto niya, at binasa niya ng malakas ang patakaran ng paaralan na nagsasabing ipinagbabawal ang paggamit ng offensive magic. Sabay dagdag na ang pag-atake ng lalaking iyon ang mismong nagpatunay nito. Sinabi ni Emory na nangangahulugan nito na ang mga pisikal na pag-atake na walang kasamang mahika ay ganap na pinahihintulutan. Nang makita ng lalaki ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Emory, nanginig siya sa takot at tinanong kung ano ang balak nitong gawin. Napatunayan agad ang kanyang pangamba nang biglang sumugod si Emory sa napakabilis na bilis at pinakawalan ng isang napakalakas na suntok na nagpabagsak sa kanya at nagpalipad sa malayo. Huminto lamang siya nang bumangga siya sa isang pader. Galit naman ang kanyang kasama dahil nagkaroon ng lakas ng loob ang isang commoner na tulad ni Emory na saktan ang isang maharlika, kaya sinubukan niyang atakihin si Emory mula sa likuran gamit ang kanyang mahika.
Ngunit bago pa man makalabas ang Mahika mula sa kanyang kamay, hinawakan ni Emori ang kanyang braso at agad itong binali. Pagkatapos ay sinipa niya ito ng napakalakas sa tiyan, dahilan upang mapasok ito sa sakit. Bumagsak ang lalaki sa lupa habang namimilipit sa kirot. At si Bokcho naman ay nanunood lamang mula sa likuran habang lubos na nabibigla sa mga pangyayari. Matapos iyon, kinuha ni Emori ang kanyang espada at naglakad patungo sa lalaking kakatatag pa lamang muli. Natatakot ang lalaki na mas malala pa ang ikalawang round kaysa sa una kaya sinubukan niyang takutin si Emori sa pamamagitan ng pagbanggit sa pangalan ng kanyang ama. Ngunit lalo lamang nandidiri si Emori, at habang naghahanda siyang pabagsakin ito, sinabi niyang wala siyang pakialam kung sino ang ama nito. Sa sandaling yun, biglang hinawakan siya ni Bokcho mula sa likuran at pinaalalahan ang napakakomplikado ng sistema ng kapangyarihan ng mga Maharlika. Kaya kung aatakihin ni Emori ang lalaki sa loob mismo ng unibersidad, hindi na sila makakabuo ng isang partido dahil kailangan nila ng kahit isang Maharlika upang makasali sa pagsusulit. Galit na lumingon si Emori at sinabing siya ang sasalo sa lahat ng responsibilidad. Ngunit sumigaw si Bokcho at pinaalalahanan siyang hindi lamang siya ang commoner sa paaralan. Sinabi niyang may mga patakaran silang kailangang sundin upang manatili sa paaralan, at ang mga ginagawa ni Emori ay lalo lamang magpapahirap sa buhay ng ibang mga commoner. Nang marinig yun, tuluyan ng kumalma si Emori. Napahawak naman si Bokcho sa kanyang ulo sa sobrang pagkadismaya at sinabing pagkatapos ng nangyari, malamang ay wala ng Maharlikang gustong makipag-partner sa kanila. Pagkatapos nito, pinaalalahanan ni Emori si Bokcho na siya ang mismong taong iniiwasan ng mga Maharlika. Kaya mas mabuting lumayo na lamang si Bokcho sa kanya kapag nasa publiko sila, dahil para rin yun sa sarili nitong kapakanan. Naglakad palayo si Emori habang iniisip ang buong sitwasyon. Naniniwala siyang mas mabuti pang ang manatili siyang mag-isa dahil hindi niya masasaktan ang mga taong malapit sa kanya kung ang lahat ng nasa paligid niya ay mga kaaway. Bigla namang sumigaw si Bokcho mula sa likuran at inaming malakas talaga si Emori dahil nagawa nito ang isang bagay na hindi niya kailanman nagawa. Gayunpaman, sinabi niyang ayaw niyang magdusa si Emori dahil dito, at pinaalalahanan niya itong nangako na siyang magpoprotekta rito. Sinabi rin ni Bokcho na kung mapapatalsik si Emori, hindi na nito magkakaroon ng pagkakataong ayusin ang ugat ng problema. Tumama ng husto ang mga salitang yun kay Emori, at inamin niyang tama si Bokcho, bagaman hindi siya makapaniwalang ito pa ang nagtuturo sa kanya ng sentido komon. Masiglang hinila ni Bokcho ang kanyang kaibigan at sinabing may pagkakataon pa silang magtanong-tanong sa may pasukan ng dungeon upang makahanap ng mga taong handang bumuo ng partido kasama nila. Dahil sa huli ay sigurado siyang may papayag din. Sa isip ni Emori, kailangan lamang niyang wasakin ang mga alituntuning nagbabantay sa lipunang ito, ngunit sa ngayon ay kailangan muna niyang tiisin ang anumang ihagis sa kanya ng mundo. Dahil dito, napagpasyahan niyang bumuo muna ng isang partido upang malinis ang dungeon at makuha ang kanyang nais. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo sila sa pasukan ng dungeon, at humanga si Emori sa laki at anyo nito. Sa oras ding yun, napalingon sa kanila ang mga Maharlika dahil narinig na nila ang balitang binugbog niya ang ilan sa kanilang mga kasama. Galit ang mga ito na nakakalakad pa rin sina Emori at Bokcho ng malaya, at pakiramdam nila ay ang mga patakaran lamang ng paaralan ang dahilan kung bakit hindi pa sila natuturuan ng leksyon. Maging ang mga commoner ay tumalikod din sa dalawa dahil ayaw nilang magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanila. Nabigla si Bokcho nang makitang pati kapwa commoner ay iniiwasan na sila. Hindi naman gaanong nagulat si Emori dahil alam niyang palaging kinamumuhian ng mga tupa ang lobo. Ngunit kung mananatili kang tupa, sa huli ay kakainin ka rin ng lobo. Habang nasa gitna sila ng sitwasyong yon, nilapitan sila ng isang pulang buhok na Maharlika na isang A-rank assassin na nagngangalang Shin Hisashi. Nagulat si Bokcho nang makita itong papalapit at pabulong na sinabi kay Emori na si Shin ay tunay na malakas at kabilang din sa top 50 ng entrance exam. Gayunpaman, halos wala itong kasikatan. Paglapit ni Shin, tinapik niya si Bokcho sa balikat at inalok itong sumali sa kanyang partido dahil kailangan nila ng isang tank. At bilang isang paladin ay perpekto si Bokcho para sa papel na yon. Laking gulat ni Bokcho nang marinig ito, at maging ang mga taong nakapaligid sa kanila ay natulala dahil nagkaroon ng lakas ng loob si Shin na anyayahan ang kaibigan ni Emori sa kanyang partido. Sigurado ang mga Maharlika na pagkatapos ng ginawa niyang yon, tiyak na magiging target na rin si Shin.
Pagkatapos nito, tinanong ni Bokcho si Shin tungkol kay Emori dahil magkasama silang dalawa, ngunit sinabi ni Shin na isang paladin lamang ang kailangan nila. Walang pag-aalinlangang tinanggihan ni Bokcho ang alok at sinabing si Emori ang kanyang matalik na kaibigan, kaya imposibleng sumali siya sa ibang partido. Sinabi niya kay Shin na kailangan nilang tanggapin silang dalawa o kalimutan na lamang ang alok. Bilang tugon, tinukso siya ni Shin at sinabing baka mas mabuti pang si Emori na lang ang kunin niya dahil nais niyang malaman kung kasing tapat ba ito ng tinatawag nitong matalik na kaibigan. Sa pagkakataong yun, sinabi ni Emori kay Bokcho na tanggapin na ang oportunidad at tiniyak na makakahanap siya ng paraan upang makaraos ng mag-isa. Idinagdag pa niya na kasalanan din naman niya kung bakit nasira ang kanilang orihinal na plano. Nagulat si Shin na handa si Emori na hayaang bumagsak at mapatalsik ang sarili nito. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya si Emori kung hindi ba ito magmamakaawang makasali sa kanilang grupo, ngunit sinagot siya ni Emori ng tanong kung bakit niya naman gagawin iyon. Sinabi niyang mas mabuti pang ang kanyang matalik na kaibigan ang mabigyan ng pagkakataon. Dagdag pa niya, medyo kahinahinala na biglang sumulpot si Shin sa mismong oras na malapit na silang mabigo. Nagulat si Shin na nabasa agad siya ni Emori at sinabi nitong handa siyang umamin. Ayon sa kanya, mayroon siyang impormasyon tungkol sa dungeon. Ipinaliwanag niyang ang dungeon na yun ay may napakataas na magic resistance, na naglalagay sa mga maharlikang umaasa sa magic attack sa malaking disbentahe. Sinabi ni Shin na mas angkop dito ang mga commoner na may physical jobs, kaya kailangan ng kanyang partido ang mga may mataas na attack power na gumagamit ng pisikal na pag-atake. Ipinagyabang pa ni Shin na kung sinubukan ni Emori na isakripisyo si Bokcho upang makasali sa kanyang grupo. Agad niya itong tatanggihan dahil ang isang hindi tapat na tao ay hindi karapat-dapat na makasama ang isang powerhouse na tulad niya. Itinuro niya si Emori at sinabing iba ito sa ibang mga commoner, at dahil doon ay gagawa siya ng isang eksepsyon upang payagan itong sumali sa kanyang partido. Sinabi pa niya kay Emori na dapat itong magpasalamat sa pagkakataong ibinibigay niya. Ngunit pinaalalahanan siya ni Emori na ang pagpili sa kanya ay halos katumbas ng pagtalikod sa mga maharlika ng paaralan. Lalo na kung isa sa alang-alang ang kanyang reputasyon at mga nagawa. Sinabi ni Emori na sigurado siyang alam na ito ni Shin dahil isa itong mapagkalkulang tao. Tinitigan niya si Shin sa mga mata at hininging sabihin nito ang tunay na dahilan. Bahagyang umatras si Shin dahil sa pressure at sinabing binibigyan lamang naman niya si Emori ng pagkakataon kaya wala dapat maging problema rito. Ngumiti si Emori at sinabi na malinaw niyang nakikita ang totoong sitwasyon. Napansin niyang hindi handang makipaggrupo ang ibang mga maharlika kay Shin dahil nakasaad sa tuntunin ng pagsusulit na kailangang makipaggrupo ang mga commoner sa mga maharlika upang makapasa. Ngunit may nakatagong kahulugan ang patakarang iyon, at iyon ay ang katotohanang hindi rin makakapasa ang mga maharlikang nakatuon lamang sa mahika kung wala silang kasamang mga commoner na gumagamit ng pisikal na pag-atake. Sa madaling salita, ginawa ang tuntunin upang protektahan ang mga maharlika sa pamamagitan ng sapilitang pagsama ng mga commoner na may physical jobs sa kanilang mga partido. Sa kasalukuyan, wala halos kasikatan si Shin sa mga maharlika, kaya malinaw na walang gustong makipaggrupo sa kanya. At dahil puro basura naman ang tingin niya sa natitirang mga commoner, wala talaga siyang karapatang mamili. Diretsahang sinabi ni Emori kay Shin na malinaw na alam niyang hindi siya ang desperadong kailangang bumuo ng isang partido kundi si Shin mismo. Napagtanto ni Shin na nabisto na ang kanyang pakana kaya dali-dali niyang pinababaan si Emori ng boses, dahil nakakahiya para sa isang maharlika na ma-reject ng mga commoner. Tiniyak niya kay Emori na may utang na loob siya rito pagkatapos nito, kaya pakiusap niyang pagtakpan na lang ang kanyang kahihiyan. Dagdag pa niya, wala rin namang ibang mapagpipilian si Emori, katulad niya. Napagtanto ni Emori na tama ito, kaya nakipagkamay siya kay Shin upang pagtibayin ang kasunduan. Dahil dito, nabuo ang kanilang tatluhang partido at agad silang naging isang grupo. Ipinagyabang ni Shin na siya ang leader kaya kailangan nilang sundin ang kanyang mga utos sa loob ng dungeon. Sumang-ayon si Bokcho rito, ngunit sinabi ni Emori na wala siyang ipinapangakong susunod siya sa lahat ng sasabihin nito. Samantala, sa likuran ay halos mabaliw na si Benjamin dahil hindi niya inasahang biglang susulpot si Shin upang sirain ang kanyang napakagandang plano. Gayunpaman, hindi pa rin siya sumusuko at balak niyang tiyaking mamamatay si Emori sa dungeon kasama ng mga walang silbi nitong kasamahan. Habang naghahanda sila para sa dungeon,
Lumapit si Benjamin upang kunwari batiin si Emory. Sinasabing napakaswerte nito dahil may isang maharlikang pumayag na makipaggrupo sa kanya. Lumingon si Emory at tinanong si Benjamin kung ano naman ang magiging dahilan nito sa pagkakataong ito dahil sigurado siyang susubukan na naman siyang hadlangan. Nagkunwari si Benjamin na wala siyang balak na sabutahihin si Emory at sinabi niyang binabati lamang niya ito. Ipinaalala niya na ayon sa mga patakaran ng paaralan, teknikal na nakuha na ni Emory ang karapatang pumasok sa dungeon. At bilang isang guro ay wala siyang dahilan upang pigilan ito. Gayunpaman, pinayuhan niya si Emory na manatiling mababa ang profile sa loob ng dungeon dahil kung may hindi inaasahang mangyari, walang darating upang iligtas siya. Narinig ito ni Bokcho at agad sanang magpoprotesta, ngunit pinigilan siya ni Emory. Matapang na sinabi ni Emory kay Benjamin na ang mas ikinababahala niya ay baka masyadong madali at nakakabagot ang dungeon, na lalo lamang nagpasiklab sa galit ng guro. Halatang-halata ang inis sa mukha ni Benjamin habang ibinibigay niya kay Shin ang susi ng dungeon gate bilang leader ng kanilang grupo. Nagulat si Shin nang makitang isang obsidian key ang ibinigay sa kanila samantalang ang lahat ng iba ay tumatanggap ng mithril key. Ipinaliwanag ni Benjamin na bigla umanong pinalitan ng obsidian keys ang lahat ng susi para sa partikular na pagsusulit na ito, at panunuyang tinanong si Shin kung natatakot ba itong gamitin ang susi na ibinigay sa kanya. Ngunit buong kumpiyansang sinabi ni Shin na kaya niya ang anumang hamon na naghihintay sa kanila. Ngunit sa kaibuturan ng isip ni Benjamin, alam niyang tapos na ang mga ito dahil ang susi na ibinigay niya sa kanila ay ginagamit para makapasok sa isang cursed dungeon, isang dungeon na may napakataas na antas ng kahirapan na imposibleng malampasan ng mga freshman. Kumpiyansa siyang dito mamamatay si Emory at ang kanyang mga kasama. Walang pag-aaksayang oras na pumasok sina Emory at ang kanyang mga kagrupo sa dungeon, na bumukas sa pamamagitan ng isang maliwanag na kulay lilang portal. Pagpasok nila sa batuhang dungeon, agad na sumulong si Shin at sinabing dahil siya ang leader, siya ang magdedesisyon ng kanilang pormasyon. Sinabi niya kay Bokcho na ito ang magiging tank ng grupo. Nasa kalagitnaan pa siya ng pagtatalaga ng mga tungkulin nang bigla na lamang maglakad palayo si Emory. Sumigaw si Shin upang pigilan ito sa paglibot-libot dahil napakadelikado ng mga dungeon. Mabilis namang inilabas ni Bokcho ang kanyang kalasag at tumakbo papunta kay Emory habang inuulit ang kanyang karaniwang deklarasyon na poprotektahan niya ito. Patuloy na sumisigaw si Shin mula sa likuran na makinig sila sa kanya, ngunit sa mismong sandaling iyon ay na-activate ni Bokcho ang isang patibong. Biglang nagsilabasan ang napakaraming gagamba mula sa lahat ng direksyon, at ang malaking si Bokcho ay agad na bumagsak sa lupa habang nanginginig sa takot dahil hindi nito kayang sikmurain ang mga insekto. Napagtanto ni Shin na oras na upang magningning siya kaya agad niyang inactivate ang kanyang fire magic. Sumugod siya sa mga gagamba at isa-isang pinutol ang mga ito gamit ang apoy habang ipinagyayabang sa kanyang mga kasamahan na napakadali lamang nito. Maya-maya ay lumingon siya upang tingnan kung ano ang ginagawa ni Emory at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita, sinisipa lamang nito ang mga gagamba na parabang mga bola na pinaglalaroan. Hindi makapaniwala si Shin sa kanyang nasasaksihan dahil alam niyang gumagamit ang mga grave spiders ng magic detection upang matuntun ang kanilang biktima. Ibig sabihin, inuuna nilang targetin ang may pinakamalakas na mana, at dahil hindi pa gumagamit ng anumang mahika si Emory, dapat ay puno pa ang kanyang mana. Ngunit sa halip na atakihin siya, paikot-ikot lamang ang mga gagamba na tila nalilito. Doon sumagi sa isip ni Shin ang posibilidad na maaaring wala talagang mana si Emory. Noong nakaraan, nabanggit ni Emory na isinakripisyo niya ang lahat ng kanyang talento sa mahika. Dahil dito, hindi siya aasa sa mahika o anumang katulad nitong kapangyarihan. Handa siyang maging isang purong physical job na espada lamang ang sandigan. Dahil sa desisyong yun, nagising sa kanya ang isang hidden talent na tinatawag na manaless. Dahil dito, permanenteng naging zero ang kanyang mana, at ang kanyang sword skills ay gumagamit ng HP sa halip na MP. Naniniwala si Emory na sa ganap na pagtalikod sa lahat ng ibang landas, maaari siyang lumakas sa bawat aspeto sa pamamagitan lamang ng pagsasanay sa kanyang katawan. Kasabay nito, iniisip ni Shin kung paano nagawa ni Emory na sumailalim sa isang job change kung wala naman pala itong mana. Ngunit habang lalo niya itong pinag-iisipan, lalo lamang siyang nalilito. Sa sandaling yon, sinigawan ni Emory si Bokcho at sinabihang magpakatatag ito.
Agad namang tumayo si Bokcho upang muling ipahayag ang kanyang determinasyong protektahan si Emori. Ngunit pagkatayo niya, napansin niyang wala na ang mga gagamba, at ipinaalam ni Emori na hindi naman talaga sila balak atakihin ng mga ito. Nalito si Bokcho dahil ang alam niya ay mga halimaw na kaaway ang mga iyon na dapat umatake sa kanila. Ipinaliwanag ni Emori na ang tunay na layunin ng patibong ay upang mag-activate ng ibang bagay. Sa di kalayuan ay may isang hawla na nakagapos ng mga kadena, at sa mismong sandaling iyon ay nabasag ang selyo nito. Bumagsak ang hawla sa lupa at bumukas, na nagbigay daan sa paglabas ng Area Boss. Ang Area Boss ay si Kailus, ang Death Rejector, isang level 5 monster na may nakakatakot at pangit na ulong bungo. Nataranta si Shin nang makita ito dahil isa itong hidden boss na karaniwang lumalabas lamang sa napakabihirang pagkakataon. Agad niyang napagtanto na ang dahilan kung bakit sila napunta sa sitwasyong ito ay ang susi na ibinigay ni Benjamin. Na nangangahulugang sinadya silang bitagin nito. Akala noon ni Shin na isa lamang baluktot na guro si Benjamin, ngunit hindi niya inasahang handa itong isakripisyo kahit ang isang maharlika para lamang mapatay ang target nito. Samantala, walang kaalam-alam si Bokcho sa nangyayari at tinanong lamang kung malakas ba ang halimaw. Ipinaliwanag ni Shin na ibang klase ang halimaw na yun kumpara sa isang normal na level 5 dahil isa itong cursed elite. Sinabi niya na kahit 5 level 7 na ganap na handa ay mahihirapang pabagsakin si Kailus. Dagdag pa niya, ang katotohanang nakatagpo sila ng ganoong halimaw habang level 3 pa lamang sila ay sukdulan ng kamalasan. Sa katunayan, pakiramdam niya ay nakakuha na sila ng one-way ticket papuntang impyerno. Biglang nagsalita si Kailus, at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong silid habang idinedeklara nitong dapat mamatay ang lahat ng nanghihimasok. Nilamon ng takot si Shin kaya agad siyang tumalikod upang tumakas. Ngunit habang tumatakbo siya, laking gulat niya nang makitang si Emori ay tumatakbo naman patungo sa panganib. May ngiti sa mukha, sumugod si Emori papunta sa halimaw dahil itinuturing niya itong perpektong kalaban upang mas lalo siyang lumakas. Habang naghahanda siyang harapin si Kailus, sumiklab ang pulang apoy mula sa kanyang katawan habang muling nag-aalab ang kanyang fighting spirit. Kasabay nito, sumigaw si Shin kay Emori at tinanong kung balak ba nitong mamatay, habang malinaw na ipinapakita na ayaw niyang madamay sa imposibleng sitwasyong ito. Samantala, ang walang kamalay-malay na si Bokcho ay mas lalo pang nalito kaysa noong una silang dumating. Habang pinagmamasdan niya ang nangyayari sa harapan niya, napaisip siya kung guni-guni lamang ba niya o talagang nagliliyab ng pula ang katawan ni Emori. Nang maalala niya ang pangako niyang maging mas malakas, agad niyang inihayag na sasali rin siya sa laban. Nabigla si Shin sa narinig at agad siyang nagtanong kung nababaliw na rin ba ito. Kasabay nito, gumagawa si Emori ng estratehiya at balak niyang makapagpatama muna ng ilang atake upang masukat ang galaw ni Kailus at makapag-adjust ng naaayon. Ngunit nasira ang kanyang plano nang biglang sumugod si Bokcho habang naka-activate ang kanyang kalasag. Nang makita ni Emori na malapit nang masira ang kanyang taktika, sinubukan niya itong pigilan, ngunit ginamit ni Bokcho ang Shield Rush at mabilis na dumaan sa kanya bago pa siya makapag-react. Determinado si Bokcho na tuparin ang tungkulin ng isang tank, na siyang unang sumusugod sa unahan ng labanan. Hindi nagtagal ay nakalapit siya kay Kailus at sinabi niyang siya ang gagawa ng pagkakataon para kay Emori. Gayunpaman, sa mismong sandaling makalapit siya, madaling winasak ni Kailus ang kanyang kalasag sa isang hampas lamang at itinulak siya paatras. Hindi pa man siya nakakabawi ng hininga ay sinipa naman siya ni Kailus papunta sa isang pader, dahilan upang tila mabawasan siya ng ilang libra sa lakas ng impact. Nang makita kung gaano kadaling napabagsak ng boss ang isang B-rank tank sa isang atake lamang, napagpasyahan ni Shin na lampas sa kanilang kakayahan si Kailus. Sa katunayan, napakaswerte pa ni Bokcho dahil kung ibang tao yun ay malamang nabura na sa isang tama pa lamang. Inamin ni Shin na para silang mga nakaupong pato na naghihintay lamang mabaril. Kaya nagpasya siyang talikuran ang lumulubog na grupong ito at tumakas ng mag-isa. Ngunit bago umalis, sinulyapan niya si Bokcho at tahimik na nangakong dadalaw na lamang sa libingan nito. Para kay Shin, wala itong personalan dahil kilala na siyang isang mapagkalkulang tao. Kasabay nito, inatake ni Kailus si Emori ngunit naharang niya yun gamit ang kanyang lumang kalawanging espada. Muling nagsalita si Kailus at umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong silid habang tinatawag si Emori na isang mayabang na gago.
Patuloy nitong idiniin ang kanyang sandata upang durugin si Emori, ngunit matatag pa rin itong lumalaban. Sa likuran nila, pinagmamasdan ni Shin ang buong pangyayari at labis siyang nabighani sa katotohanang nakikipagsabayan talaga si Emori kay Kailos kaya pansamantala niyang nakalimutan ang plano niyang tumakas. Gayunpaman, wala pa rin siyang balak tumulong, at dahil tila sabik namang mamatay si Emori, mas gusto niyang huwag makisangkot. Samantala, walang kahirap-hirap na patuloy na dinidiinan ni Kailos si Emori sa ilalim ng kanyang sandata. Habang nakikipaglaban para sa kanyang buhay, naramdaman ni Emori na may binabalak si Shin. Alam na niya mula pa sa simula na pinili sila ni Shin dahil plano nitong akuin ang lahat ng kredito at inakala nitong madali silang mapagsasamantalahan. Biglang tumalon si Shin mula sa likuran ni Kailos habang hawak ang kanyang nagliliyab na mga blade at sumigaw na siya na lamang ang targetin nito. Ayaw niyang maagaw ni Emori ang lahat ng karangalan dahil sisirain nito ang kanyang reputasyon bilang leader at bilang isang maharlika. Kaya agad niyang pinuntirya ang likod ni Kailos, na para sa kanya ay isang lantad na mahinang punto. Umaasa si Shin na ito na ang magiging mapagpasyang atake upang hindi maagaw ni Emori ang lahat ng kredito. Ngunit ang kanyang hangal na patagang pag-atake ay walang naging epekto, dahilan upang mapaisip siya kung isa bang halimaw na may napakataas na magic defense si Kailos. Kasabay nito, nadismaya si Emori dahil sinira ni Shin ang plano niya, at bago pa makatakbo si Shin, agad siyang dinakma ni Kailos gamit ang isang kamay. Nang makita ni Emori na naabala ang halimaw, mabilis niyang itinulak pabalik ang kanyang espada at sumugod pasulong. Sa isang bagsak lamang, naputol niya ang mismong brasong ginamit ni Kailos para hawakan si Shin, na ikinagulat din ni Shin dahil hindi niya akalaing mapuputol talaga ni Emori ang isang braso nito. Nang mahiwalay ang kamay, nakalaya si Shin at bumagsak ng malakas sa lupa, halos madurog ang kanyang puwitan. Pagkatapos nito, nagsimula ang matinding labanan ng espada sa pagitan nina Emori at Kailos habang nanunood si Shin mula sa likuran. Namangha siya dahil kahit ibinigay na niya ang buong lakas niya, wala man lang siyang naidulot na pinsala kay Kailos. Ngunit si Emori, gamit lamang ang lumang sirang espada, ay nagawang putulin ang braso nito sa isang atake. Samantala, walang tigil na inaatake ni Kailos si Emori, ngunit mabilis niya itong naiiwasan sa bawat pagkakataon. Nang subukan ni Kailos na magpakawala muli ng isang napakalakas na hampas, mabilis na umiwas si Emori sa gilid at muntik nang tamaan si Shin. Ngunit nakailag siya sa tamang oras. Natakot si Shin at napaisip kung bakit siya nadadamay sa laban ng dalawang halimaw. Sinabihan siya ni Emori na lumayo kung ayaw niyang maging pabigat. Ikinagalit ito ni Shin kaya agad niyang sinubukang bawiin ang kanyang dignidad sa pagsasabing nadulas lang siya. Akma na sana niyang insultuhin muli si Emori, ngunit natigilan siya sa kalagitnaan ng pagsasalita dahil wala na siyang kumpiyansang tawaging basura si Emori. Sa wakas, inamin ni Shin sa sarili niya na talagang malakas si Emori. At iyon ay isang katotohanang hindi na niya maitatanggi. Hinarang ni Emori ang pag-atake ng higanteng kalansay habang nagliliwanag sa enerhiya ang kanyang lumang espada. Dahil sa napakalakas na banggaan, nabuo ang isang shockwave na nagtulak sa binata at nagpadausdos sa kanya sa sahig. Masamang tumitig ang area boss sa mga nanghihimasok habang nagliliwanag ng nakakatakot ang kulay lila nitong mga mata. Agad na napagtanto ni Emori na wala siyang pag-asang talunin ang halimaw na yun kung mag-isa lang siyang lalaban. Kaya nagpasya siyang muling pag-alabin ang kanyang fighting spirit upang baligtarin ang sitwasyon. Ginamit niya ang kanyang natatanging skill upang baliwalain ang depensa ng kalaban at makapagbigay ng tunay na pinsala. Muli niyang sinalag ang isa na namang mapaminsalang hampas ng nilalang gamit lamang ang kanyang kalawanging espada. Kinuyom niya ang kanyang mga ngipin habang alam niyang kailangan niyang makahanap ng pagkakataong makapagbigay ng unang matinding tama. Samantala, nanunood si Shin nang hindi makapaniwala habang pilit inuunawa kung paano nagagawa ng binata na makipagsabayan sa isang level 7 boss. Itinaas ng nakakatakot na halimaw ang napakalaki nitong espada bilang paghahanda sa isa na namang napakalakas na pag-atake. Muntikang nakaiwas si Emori ng mabilis, at ang mabilis na hiwa ay bahagya lamang siyang nasugatan. Bumagsak ng buong lakas ang dambuhalang espada sa lupa at nagpalipad ng naglalakihang tipak ng bato. Dahil sa lakas ng impact, napilitan sina Emori at Shin na umurong upang hindi tamaan ng mga nagliparang debris. Napansin ni Shin Hisashi na kahit napakalakas ni Emori,
Patuloy pa rin siyang naitutulak at naihahagis sa iba't ibang direksyon. Hinugot ng higanteng kalansay ang mabigat nitong espada mula sa lupa at muling naghanda sa pagpapatuloy ng laban. Itinaas nito ang braso at walang tigil na sumugod sa kanilang dalawa. Isa na namang napakalakas na pag-atake ang pinakawalan kaya napilitang tumalon sa magkabilang gilid sina Emory at Shin. Desperadong tumakbo ang pulang buhok na Noble habang sumasabog ang lupa sa mismong likuran niya. Nanginginig niyang ibinulong na muntik na talaga siyang tamaan ng huling atake. Patuloy namang tumatakbo si Emory at sinabihan ang kanyang kasama na tigilan ang pagharang sa kanya habang nakikipaglaban. Biglang napansin ni Shin Hisashi na gumagalaw pa rin ang naputol na braso ng halimaw sa lupa. Mabilis na lumipad ang putol na braso at dumaan mismo sa tabi niya. Ginamit ng boss ang resurrection skill nito at muling ikinabit ang braso sa sariling katawan. Muling sumugod si Emory nang tuluyan ng makabawi ang halimaw. Naalala niyang ang mga undead ay laging gumagaling hanggat hindi sila tuluyang napapatay sa isang pagkakataon. Pagkatapos, nagpakawala ang boss ng napakalaking alon ng kulay lilang cutting energy patungo kay Emory, ngunit agad niyang itinaas ang kanyang sandata upang salagin ang napakalakas na pag-atake. Marahas na bumangga ang alon ng mahika sa kanyang kalawanging espada at nagkalat ang mga nagliliparang spark. Dahil sa napakalakas na puwersa ng skill ng kalaban, tumilapon siya paatras at bumagsak sa lupa, sa kanya napansing malapit ng tuluyang bumigay ang kanyang lumang espada. Napagtanto ni Emory na kakaunti na lamang ang natitirang pagkakataon niya at kailangan niyang makahanap ng paraan upang tamaan ang kahinaan ng halimaw. Kaya hiniling niya kay Shin na kunin muna ang aggro ng halimaw kahit sandali lamang. Ngunit napatingin lang si Shin Hisashi sa kanya ng blanko at nagtanong kung ano ba ang ibig sabihin ng kakaibang salitang iyon. Napabuntong hininga ang bida nang mapagtanto niyang walang alam ang mga tao sa mundong ito tungkol sa gaming slang. Naalala niya ang dati niyang buhay kung saan naglalaro siya ng online games at paulit-ulit na sinisigawan ang mga kakampi niyang I hold ang aggro. Bumalik din sa isip niya ang nakatakdang game over screen bago siya napunta sa bagong mundong ito. Nagdilim ang kanyang paningin, at nang magising siya, nasa isang kakaibang mundong tinatawag na Celtia na siya. Dito, sumasailalim din ang mga tao sa parehong class advancement ceremony gaya sa laro, ngunit wala silang kaalaman sa mga terminolohiyang ginagamit sa gaming. Dahil dito, napaka-amateur nilang lumaban, kaya kinailangan ni Emory na ipaliwanag ng mas malinaw ang kanyang ibig sabihin. Sinabihan niya si Shin na gawin ang lahat para makuha ang atensyon ng halimaw at makalikha ng pagkakataong umatake. Nataranta ang pulang buhok at nagtanong kung paano niya magagawa ang ganoong bagay. Ipinaliwanag ni Emory na kahit isang puntos lang ng damage ang maibigay niya ay sapat na para maagaw ang atensyon ng boss, dahilan upang medyo ma-offend si Shin. Inis na pinag-cross ni Shin ang kanyang mga dagger at nangakong sisiguraduhin niyang magiging epektibo ang susunod niyang pag-atake. Samantala, dahan-dahang naglakad palapit sa kanila ang Death Rejector, handang tapusin ang dalawang nanghihimasok. Ginamit ni Shin ang kanyang fire magic na Flame Blade enchant at binalot ng naglalagablab na apoy ang kanyang dalawang blade. Tumalon siya sa ere habang nag-iiwan ng bakas ng apoy at sumigaw na huwag siyang maliitin. Buong lakas niyang inatake ang ulo ng halimaw, ibinagsak ang kanyang mga dagger mula sa itaas. Malakas na tumama ang mga blade sa bungo ng boss, ngunit hindi man lang nabutas ang matigas nitong buto. Napangiti na lamang ng alanganin si Shin Hisashi nang mapansing wala man lang siyang naidulot na pinsala. Bigla siyang sinampal ng halimaw sa mukha sa napakabilis na galaw at tumilapon siya ng napakalayo dahil sa napakalakas na hampas nito. Sa sobrang lakas ng pagkakabagsak, bumangga ang katawan ni Shin sa batuhang pader at nagdulot pa ito ng mga bitak. Agad namang ibinaling ng area boss ang ulo nito at tuluyang nawala ang atensyon kay Emory. Sinamantala ni Emory ang perpektong pagkakataong yun at tumalon habang hawak ang kanyang sandata para sa isang sorpresang pag-atake. Inactivate niya ang kanyang skill na sword synchro at eksaktong tinamaan ang leeg ng halimaw. Mukhang higit pa sa sapat ang napakalakas na hiwang yun upang tuluyang tapusin ang nakakatakot na higanteng kalansay. Sa pambihirang liksi, mabilis na nakalagpas si Emory sa kanyang kalaban matapos maisagawa ng perpekto ang kanyang pag-atake. Tuluyan ang nahiwalay ang ulo ni Kailos sa katawan nito at bumagsak ng malakas sa sahig ng kuweba.
Gulat na gulat si Shin Hisashi habang pinapanood ang lahat at halos hindi makapaniwalang natalo ng binata ang boss. Ngunit agad na nagbago ang ekspresyon ng pulang buhok na assassin nang mapansin niyang may kakaibang nangyayari pa rin. Pumasok sa estado ng matinding galit ang walang ulong kalansay at ikinagulat ni Imori nang muli itong nagsimulang gumalaw. Labis siyang nabahala nang mapagtantong hindi sapat ang simpleng pagpugot sa ulo ng kalaban upang tuluyan itong mapatay. Nagpakawala ang halimaw ng isang napakalakas na pag-atake gamit ang kumikislap nitong espada, na nagpilit kay Imori na depensahan ang sarili. Dahil sa matinding banggaan, tumilapon siya paatras at tuluyan ang nagsimulang mabasag ang sarili niyang espada. Napakuyom siya ng mga ngipin nang makitang umabot na sa sukdulan ang limitasyon ng kanyang sandata at tuluyan na itong nadurog. Sa gitna ng mahirap na sandaling yun, naalala niya ang payo ng kanyang ama tungkol sa kung gaano kahalaga ang isang sandata para sa isang swordsman. Madalas sabihin ng kanyang ama na ang pagkawala ng espada sa tunay na labanan ay katumbas ng pagkawala ng pagkakataong manalo. Ipinaliwanag nito na tanging sa pamamagitan ng pagsasanay sa sariling katawan magiging matatag ang paghawak sa sandata. Binalaan din siya nito na ang mapanganib na mundong ito ay hindi isang laro at ang mga kahihinatnan dito ay tunay. Noon, nagtataka ang batang si Imori kung bakit napakahirap ng lahat gayong dati siyang pinakamalakas. Pinagalitan siya ng kanyang ama at sinabing tigilan na ang paghahalo ng laro sa bago niyang realidad ng pakikipaglaban. Ngunit tumanggi ang batang Imori na tanggapin ang limitasyon ng sarili niyang katawan sa gitna ng matitinding pagsasanay. Buong determinasyon siyang sumugod habang sumisigaw ng buong lakas na hindi siya matatalo sa laban na iyon. Gayunpaman, madaling naiwasan ng veteranong swordsman ang diretsyo niyang suntok sa isang simpleng galaw lamang. Sa isang mabilis na hampas sa kanyang binti, pinabagsak siya ng kanyang ama, dahilan upang mawalan siya ng balanse at mabitawan ang kanyang sandata. Kaurong siyang bumagsak sa mabuhanging lupa matapos ang eksaktong pag-ataking yun. Itinutok ng kanyang ama ang espada sa kanya at muling ipinaalala na walang pangalawang pagkakataon sa mundong ito dahil walang respawn dito. Sa harap ng malupit na aral na yun, malakas na sinuntok ng batang Imori ang lupa at tuluyang naunawaan ang napakalaking pagkakaiba ng totoong mundo. Takot niyang naisip ang nakapipinsalang kahihinatnan ng pagkawala ng kanyang nag-iisang sandata sa gitna ng labanan. Ang tanawin ng tahimik na kagubatan ay tila sumasalamin sa malalim niyang pag-iisip. Nangako siya sa sarili na anuman ang mangyari, hahanap siya ng paraan upang maibalik ang kanyang espada. Sa kasalukuyan, napabuntong hininga si Shin Hisashi habang iniluluksa ang sitwasyon at sinabing nakasalalay ang lahat sa pagganap ni Imori. Lalo siyang nawala ng pag-asa nang makita niyang tila tuluyan ang natalo ang kanilang panig. Samantala, nagising din sa wakas ang malaking si Bokcho na litong-lito at hindi man lang namalayang nakatulog pala siya sa gitna ng kaguluhan. Nagulat siya nang makitang nakatayo pa rin si Imori at matatag na humaharap sa nakakatakot na nilalang nang hindi man lang umaatras. Sinubukan ni Shin na kumbinsihin ang kanyang kasama na wala na silang magagawa at hindi na maiiwasan ang kanilang pagkatalo. Ngunit napangiti lamang ang bida habang malinaw niyang naaalala ang mahahalagang itinuro ng kanyang ama. Taglay ang mga matang nagliliyab sa determinasyon, ipinahayag niyang kukunin niya pabalik ang kanyang sandata mula sa kalaban. Hinarap ni Imori ang higanteng kalansay nang walang bahid ng takot, bagay na ikinagulat ng kanyang mga kasamahan. Desperadong sumigaw si Shin at tinanong kung ano ang balak niyang gawin gayong wala na siyang anumang sandata. Malakas ding nakiusap si Bokcho sa kanyang kaibigan na tigilan na ang kabal-iwang yun bago pa siya tuluyang masaktan. Ngunit binalewala ni Imori ang kanilang mga babala at tumakbo patungo sa halimaw habang sinasabing may isa pang espada roon. Lubhang nalito ang dalawa dahil hindi nila maintindihan kung saan balak kumuha ni Imori ng panibagong sandata. Pagkatapos ay itinuon ng bida ang kanyang tingin sa kalaban at pinakatitigan ang kumikislap na espada na hawak ng kalansay. Tuluyan ang nataranta si Bokcho nang mapagtantong balak ng kanyang kaibigan na agawin ang espada mismo mula kay Kailos. Ang boss. Kahanga-hangang nakaiwas si Imori habang dumadaan sa ilalim ng nakapipinsalang pag-atake ng nakakatakot na kalansay. Nasaksihan ni Shin ang hindi kapanipaniwalang eksenang yun at napasigaw na ang ginagawa ni Imori ay purong pagpapakamatay. Sumagot ang binata na yun na lamang ang natitira niyang pagpipilian at mas gugustuhin niyang isugal ang lahat sa pagkakataong yun.
Muling itinaas ng nakakatakot na kalansay ang kumikislap nitong espada at muling umatake kay Emori. Ngunit ikinagulat ng lahat nang bigla siyang magpakawala ng napakalakas na suntok na tumama mismo sa dibdib ng boss. Samantala, nakanganga lamang ang paladin na si Bokcho dahil hindi niya mawari kung anong klaseng galaw ang ginamit ng kanyang kaibigan. Hindi nagtagal, napagtanto ni Shin na sa paglapit ni Emori para maipukul ang suntok na yon, naipwesto niya ang sarili sa tanging blind spot ng kalaban. Huminga ng malalim ang bida at itinuon ang buong determinasyon niya sa pinakamahalagang sandaling iyon ng laban. Habang puno ng lakas ang kanyang kamao, sumugod siya pasulong na determinadong maagaw ang espada ng kalansay.